Ah, alas na, bakit natutulog ka pa? Ano ba, nasaan ako? Naglakas loob ka pang magkunwari sa harap ko. Wang Peng, ibigay mo sa nakababatang kapatid mo ang liham ng pagtanggap mo. Hayaan mong pumasok sa mataas na paaralan ang kapatid mo. Pumunta ka sa construction site at magtrabaho para sa tatay mo. Dapeng, huwag mong paiyakin ang tatay mo. Bukas, sumama ka sa tiyuhin mo sa construction site para kumita. Sabi niya, magbuhat ka ng ladrilyo. 7 yuan sa isang araw. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Ako ang padre de pamilya dito. Kung ayaw mong sumunod, umalis ka rito. Sarili mo na ang bumuhay sa sarili mo. Hindi ba ito ang mga magulang kong 5 taon ng patay? Sandali, ano nga ba ang sinabi nila kanina? Liham ng pagtanggap sa mataas na paaralan. Huwag sabihin na isinilang akong muli. Sa dati kong buhay, ako ang panganay na anak na pinaghirapan ng pamilya. Mula pagkabata, itinanim sa isip ko na ang kuya ay parang ama. Maging masunurin sa tatay at nanay. Alagaan ang mga nakababatang kapatid. Magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Mula 8 taong gulang, nagtatrabaho na ako sa bukid. Samantalang ang mga kapatid ko ay pinalaki sa layaw. Parang mga batang tagalungsod. Nang lumaki ako, para mabigyan ng kinabukasan ang mahina kong ikalawang kapatid. Isinuko ko ang sarili kong liham ng pagtanggap. Para hindi huminto sa pag-aaral ang ikatlo kong kapatid na babae. Nagbenta pa ako ng dugo. Nang makabangga ng tao ang ika-4 kong kapatid habang nagmamaneho. Ako mismo ang nagpakulong at umako ng kasalanan. Wala pa akong 30 pero puno na ng karamdaman ang katawan ko. Ang isip ko ay parang sa isang matandang malapit ng mamatay. Nakarating ka na sa bilangguan. Hindi ka makapapasa sa pagsusuring pangsiguridad. Wala akong mayaayos na trabaho para sa iyo. Wala kang pinag-aralan. Hindi ka makapapasok sa kumpanyang pag-aari ng estado. Magbukid ka na lang at maghanap buhay ng maayos. Ni mga simpleng salita, hindi mo mabasa ng buo. Huwag mo ring isipin na utangin ko ang pera ko para sa negosyo mo. Ayokong itapon sa tubig ang pera ko. Dapeng, huwag ka nang pumunta sa kasal ng kapatid mong babae. Pinakasalan niya ang hepe ng distrito. Sa ayos mong mukhang napakaluma. Hindi ka bagay humarap sa mga tao. Ngayon ko lang lubos na naunawaan. Ang pamilyang sinuportahan ko gamit ang dugo at pawis ko ay puro mga walang utang na loob. Hindi ko akalaing ang langit mismo ay bibigyan ako ng pagkakataong mabuhay muli. Sa buhay na ito, hindi na ako magpapakaalipin para sa kanila. Gusto kong makita kung kaya ninyong maging matagumpay nang wala ang tulong ko. Ganyan na ba kayo kayabang? Huwag kang magpabagal, ibigay mo agad ang liham. Pagkatapos, bumalik ka sa bukid at magbunot ng damo. Hindi ko ibibigay. Pinaghirapan kong makapasok sa mataas na paaralan, kaya ako mismo ang mag-aaral. Hindi ko ito ipamimigay kaninuman. Nagre-rebelde ka ba? Pinaghirapan kong makapasok sa mataas na paaralan. Bakit ko ito ipamimigay sa iba? Bastos na bata, nagre-rebelde ka na ngayon. Ikaw. Kuya, paano mo nagawang saktan si tatay? Wala kang utang na loob. Gusto mo bang magalit si tatay? Bilisan mo at humingi ng tawad kay tatay. Tama, kuya. Bilisan mo at humingi ka ng tawad. Lahat kayo ay mga lobo na kahit pakainin ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Mga parasito kayong kumakapit sa akin. Huwag ninyo akong itali gamit ang konsensya. Nagre-rebelde ka talaga. Mga walang pusong hayop. May halaga pa ba ang pamilyang ito sa mga mata ninyo? Pamilya. Sa paningin ninyo, isa lang ako. Sa mga alipin ninyong pinagkakakitaan, iyon lang. At nagsasalita pa kayo tungkol sa pamilya. Sige, ang tapang mo na ngayon. Lumayas ka sa bahay na ito ngayon din. Simula ngayon, hindi na kita anak. Salamat na lang. Ayoko rin ang tatanggaya mo. Ang damit na suot mo ay ginawa ni nanay. Huhubarin mo para kay nanay. Talaga bang aalis si kuya? Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Wala siyang kahit isang sentimo. Tingnan natin kung ilang araw siyang mabubuhay. Tingnan natin kung paano siya makakapasok sa high school. Ano ang tinitingnan ninyo? Magtrabaho kayong lahat sa bukid para sa akin. Sino ang mga ngahas na sumuway sa akin? Siya ang huwaran ninyo. Gusto kong ipagpatuloy ang high school. Kailangan ko munang lutasin ang bayarin ko sa paaralan na 200 yuan. At mga 400 yuan para sa gastusin sa pamumuhay. Para sa isang tulad kong walang pera. Talagang mahirap iyon. Pakwan, malalaki at matatamis na pakwan. Kapag hindi matamis, walang bayad. Binata, tikman mo ang pakwan. Manong, magkano ang pakwan? 15 sentimo bawat kilo. Siguradong matamis.
Tikman mo. Talagang matamis. Manong, kukunin ko lahat ng pakwan sa kariton mo. 10 sentimo bawat kilo, pwede ba? Binata. Halos 400 kilo ang laman ng kariton ko. Sigurado kang kukunin mo lahat. Lahat. Manong, gusto kong bilhin ng pakyawan ang mga pakwan mo at ibenta sa lungsod. Binata, hindi mo ba alam? Sa daan papunta sa lungsod, may mga siga. Ilang tao sila? Hinaharangan nila ang mga nagnenegosyo sa daan. Naniningil sila ng 50 yuan na bayad sa daan. Kapag hindi nagbayad, binubugbog nila. Hindi maliit na halaga ang 50 yuan. Sa lungsod, mga 30 sentimo lang ang bentahan. Bukod pa sa bayad sa daan. Kaunti na lang ang kikitain. Noong nakaraang buhay ko, 1,973 iyon. Sa lungsod, ilang siga ang napatay sa pamamaril. Isa sa kanila ay si Baybasyan. Sila ang grupong tinutukoy ni Manong. Hindi ko sila kayang galitin. Pero may paraan ako. Huwag kang mag-alala, Manong. May paraan ako. Manong, maihihilingin ako. Pwede ko bang utangin muna ang mga pakwan? At pwede ko rin bang hiramin ang karitong patag mo? At ang timbangan? Maaari ko itong iwan bilang garantiya. Ako ang nanguna sa buong distrito. Ang galing mo, binata. Nakapasok din sa high school na ito ang apo ko. Pero malayo sa iyo, pang 238 lang siya. Maganda na rin iyon, Manong. Tagawang village ako sa Timog Kanluran. Wangpeng ang pangalan ko. Ipinapangako ko sa iyo. Hindi ako tatakbo sa utang. Sige, binata. Naniniwala ako sa iyo. Ang nanguna sa pagsusulit sa pagpasok sa high school ay hindi maaaring. Sumuko sa pag-aaral dahil lang sa ilang dosenang yuan. Malapit lang ang bahay ko. Sa taniman ng pakwan sa timog na bahagi ng Du Village. Tinatawag akong Du na pilay ng buong nayon. Pumunta ka roon at hanapin mo ako. Sige, Manong Du. Ibebenta ko agad ang mga pakwan. Pupunta ako sa inyo ngayong gabi. CJ. Mabuti na lang, alam ko ang maliit na daang papunta sa lungsod. Medyo malayo nga. Pero mabuti at walang nangungotong sa daan. Nakatipid ako ng 50 yuan. Pupunta ako mamaya. Magbebenta ako ng pakwan sa tirahan ng mga empleyado ng Riles. Maraming tao roon at hindi sila kapos sa pera. Kuya, kunin niyo na itong 2 pakwan. Pakiusap, palusutin niyo na ako. Bata lang akong taga-bukid na nagbebenta ng pakwan para may pandagdag sa matrikula. Pasok ka na, bata ka pa, pero hindi madali ang ginagawa mo. Pakwan, malalaki at matatamis na pakwan. Kapag hindi matamis, libre na. Iho, bigyan mo nga ako ng 2. Magkano ang tinda mo? 3 mao bawat kalahating kilo. Pumili lang kayo. Gusto kong bumili ng ilan pa. Pero hindi ko kayang buhatin ang mga pakwan. Aba, tumatanda na talaga ako. Wala na akong silbi. Maliit na bagay lang iyan, Ale. Hintayin niyo ako. Ihahatid ko sa inyo. Ay, napakabuti naman. Marunong ka palang magnegosyo, iho. Naghahatid ka pa mismo sa bahay. Kung ganoon, bigyan mo rin ako ng 2. Sige po, ihahatid ko kayong lahat mamaya. 118 yuan at 5 mao, ayos na ayos. Kailangan kong bilisan at puntahan si Lolo Du para bayaran ang utang ko. Lolo Du, narito na po ako. Ay, Wangpeng. Sa wakas, dumating ka rin. Lolo, makakaasa kayo. Ako ay taong tumutupad sa pangako. Narito po ang bayad sa inyo. Sa kabuuan, 375 kati. Bibigyan ko po kayo ng 40. Kung ganoon, tatanggapin ko na. Ibabalik ko rin sa iyo ang resibo. Maaari ba akong makituloy dito sa inyo? Kahit isang gabi lang sa kubo nyo. Bukas ng umaga, bigyan nyo ulit ako. Ng 500 kati ng pakwan. Ipagpapatuloy ko ang pagbebenta sa bayan. Ayos lang, iho. Walang problema ang 500 kati ng pakwan. Pero napakasimple at salat dito. Isama na lang kita sa bahay para doon matulog. At ipakikilala na rin kita sa apo ko. Pareho kayong nag-aaral sa iisang paaralan. Magtulungan kayo. Maraming salamat po, Lolo Du. Lolo, nakabalik na ako. Lolo, nakauwi na kayo. Julie. Sino ka? Paano mo ako nakilala? Wangpeng, kilala mo si Lily. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila.
Na si Duli ay kakilala ko mula sa dati kong buhay. Sabihin ko na lang na nakilala ko siya sa isang construction site. Hindi ko akalaing apo pala siya mismo ni Lolo Du. Dahil hindi niya ako kilala, nagtanong-tanong muna ako tungkol sa kanya. Narinig ko ang pangalan mo mula sa mga tao sa baryo. Ganoon ba, Lily? Ito si Wang Peng. Siya ang pinakamagaling na estudyante sa mataas niyong paaralan. Si Wang Peng mula sa Wang Village Middle School. Matagal ko nang ang naririnig ang tungkol sa iyo. Sikat na sikat ka pala, kampiyon. Ha ha ha, Wang Peng. Manatili ka lang dito ng panatag. Mula ngayon, magkapatid na kayo. Hindi na kailangan pang maghintay. Magkapatid na kayo ngayon pa lang. Ako ang nangunguna, ikaw ang ika-238. Kung ganoon, ako ang magiging kuya. At ikaw ang magiging nakababatang kapatid. Napagpasyahan na natin. Kampiyon, ang yabang mo talaga. Lily. Mukhang mahusay si Peng. Tinulungan niya akong maibenta ang isang truck ng mga pakwan ngayon. Bukas, kailangan ko pa rin pumunta sa bayan para magbenta. Marami kang dapat matutuhan kay Wang Peng. Bukas, sumama ka at tumulong bilang katulong. Sige na nga. Ha ha ha. Anak, sayang naman at ipinagbili ang 2 baboy na ito. Kung hindi natin ibebenta ang mga baboy, paano kayo makapapasok sa paaralan? Ang batang si Wang Peng na ito. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Kung ganoon, hindi na sana kita pinapunta para magtrabaho rito. Tatay, huwag kang magalit. Nag-init lang ang ulo ni kuya. Babalik din siya kapag kumalma na. Sana 3 yuan man lang ang makuha. Walang utang na loob na anak. Bilisan mo at umalis ka na. Malayo pa ang palengke. Sana maibenta natin ito sa magandang presyo. Pumili ka lang, lahat ay matatamis. Malalaki at matatamis na pakwan. Halika, tikman mo. Tatay, si kuya iyon. Talagang walang hiya ang batang iyon. Bakit siya nagtitinda ng pakwan dito? Kapag nagustuhan ninyo, bumalik kayo. Tatay, tingnan mo. Si kuya ang tumatanggap ng lahat ng bayad. Baka sa kanya ang pwesto ng pakwan na ito. Saan nakuha ng batang ito ang puhunan para sa mga pakwan? Huwag mong sabihing ninakaw niya ang pera sa bahay. Tatay, malamang hindi naman. Matyaga at matino si kuya. Kung kumuha man siya ng kaunting pera, ginawa niya iyon para mabuhay. Tatay, huwag kang magalit. Puntahan natin siya at kausapin ng maayos. Anong maayos na usapan ang sinasabi mo? Sumama ka sa akin para turuan ng leksyon ang lokong iyon. Nandito ka pala. Saan mo nakuha ang pera para sa mga pakwan? Ninakaw mo ang pera ko, hindi ba? Walang hiya ka, naglakas loob ka talagang magnakaw. Natuto ka ng magnakaw ng pera. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Hindi akin ang mga pakwan. Tumutulong lang ako sa pagtitinda. Ano naman ang problema sa pwesto ng pakwan ng pamilya ko? Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Nakikita ko mismo na lahat ng tao ay ibinibigay ang pera sa kamay ng batang ito. Sino ka ba, Manong? Ang hilig mong makialam sa hindi mo negosyo. Sa pamilya ko ang lahat ng pakwan na ito. Ako ang umupa kay Wang Peng para magtinda ng mga pakwan. Pinagkakatiwalaan ko siya. Ano naman ang masama kung siya ang tumanggap ng bayad? Kuya, kung talagang kinuha mo ang pera ni tatay, yumuko ka na lang at umamin sa pagkakamali. Huwag mo nang dagdagan ang galit ni tatay. Hindi ako nagnakaw. Kahit daga ay hindi mahahanap ang pera mong itinago. Saan ko naman iyon hahanapin? At nasaan si Wang Cheng? Sino ang tinatawag mong tatay? Tatay mo iyon. Ikaw ang paborito niyang anak. Wala akong pakialam doon. Loko ka. Ninakaw mo ang pera ko tapos itinatanggi mo pa ako. Matanda ka na, bakit nananakit ka pa? Sinabi ko nang hindi ko ninakaw ang pera mo. Bingi ka ba? Tandaan mo ito. Ito na ang huling pagkakataong sinaktan mo ako. Mula ngayon, subukan mong saktan ulit ako. Huwag ninyong isiping pagbibigyan ko pa kayo. Ano, gusto mo pa rin akong saktan? Sige, subukan mong saktan ako. Tingnan natin kung gaano ka talaga katapang. Kuya Peng, huwag kang makipagsabayan sa kanya. Hindi pa ba kayo tapos sa kakagulo? Nasa bayan tayo. Kung magpapatuloy pa kayo sa kaguluhan, mapipilitan akong tumawag ng pulis. Tatay, kumalma ka muna. Umalis na tayo. Kapag hindi tayo umalis, magsasara na ang palengke. Kailangan pa ba nating? Baboy, hinila mo pa talaga pa uwi mula sa malayo. Ikaw, hintayin mo ako. Hahanapin pa rin kita. Umalis na tayo. Kuya Peng, namumuhay ka sa ganitong pamilya. Talagang kawawa ka. Kaya pala pinutol mo na ang ugnayan mo sa kanila. Mabuti na lang at binigyan ako ng langit ng pagkakataong magsimula ulit. Kung hindi, hindi ko matatakasan ang mga linta na iyon. Anong pagkakataong magsimula ulit? Wala. Ang ibig kong sabihin, pagkakataong magbenta ng pakwan kasama ka. Salamat, kapatid. Walang anuman, pare. Kapag naibenta na natin ang lahat ng pakwan. Kuya, ililibre kita ng pritong pansit. Sagaran ang karne ng baka. Salamat, kuya. Haha.
Tatay, talagang ang nagbebenta ng pakwan si kuya. Siyempre, tutu. Muntik na kaming magkasuntukan. Ikalawang kapatid, paano mo nagawang makipag-away kay kuya? Nagyayabang ka lang, di ba? Sinasabi ko sa iyo, sinampal ni tatay si kuya. At gusto pa niyang gumanti. Totoo ba, ama ng bata? Hindi na talaga dapat pagtiwalaan ang walang hiyang iyon. Muntik na niya akong pagbuhatan ng kamay. Bakit biglang naging ganito si kuya? Dati, napakabuti niya sa atin. Mabuti rin ang pakikitungo niya kina tatay at nanay. Hindi ko talaga maintindihan. Siguro kumita ng malaki si kuya sa pagbebenta ng pakwan. Kaya lumakas ang loob niya. Kahit gaano pa karaming pera ang kitain niya. Ako pa rin ang ama niya. Tatay, kumalma ka muna. Bakit hindi tayo pumunta sa bayan para magbenta rin ng pakwan? Malaki rin ang kikitain natin. Mahigit 1 mao bawat gin ang presyo ng pakwan sa bayan. Wala naman tayong taniman ng pakwan. Kung bibili tayo para ibenta, kaunti lang ang kikitain natin, di ba? Nanay, hindi mo alam. 3 mao bawat gin ang presyo ng pakwan sa bayan. Nakita ko kanina, 3 mao ang presyo ng lahat ng pakwan ni kuya. Bibili rin tayo ng paninda. Hihilahin natin papunta sa bayan para ibenta. Kung ganoon, kikita tayo. Tama, kung kumikita si kuya, kaya rin natin. Kaya rin natin. Wang Cheng, sumama ka sa akin bukas. Bibili tayo ng pakwan sa bahay ni Wang Pilay sa bukana ng Nayon. Pagkatapos, pupunta tayo sa bayan para magbenta. Hindi ako naniniwala. Hindi tayo maaaring magpatalo sa walang hiyang iyon. Marunong magsalita ang ikalawang kapatid. Siguradong kakayanin natin. Kung ganoon, sasama ako kay tatay. Marunong akong magkwenta. Huwag kang mag-alala. Siguradong mas magaling ako kaysa kay kuya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Mga kapatid, magaganda ang pakwan na ito. Ito ang pinakamatamis na nakain ko ngayong araw. Masarap, kumain pa kayo. Mga kapatid, kumain lang kayo ng kumain. Alam ba ninyo kung sino kami? Kami ang 2 lalaki mula sa Wang Village. Ngayon lang kami unang nagbenta ng pakwan sa bayan. Mukhang hindi talaga ninyo alam. Ito ang aming kuya, si Beiba Chen. Siya ang namumuno sa lahat ng nagbebenta ng pakwan dito. Walang hindi nakakakilala sa kanya. Matanda, alam mo naman ang patakaran, di ba? 50 yuan bawat kargada ng pakwan. Magbayad kayo kung gusto ninyong makadaan. Anong bayad iyon? Lahat na nagbebenta ng pakwan sa bayan ay kailangang nasa ilalim ng proteksyon ni kuya. Kung hindi, huwag ninyong isipiping makakapagbenta kayo. 50 ang bayad sa pagpasok sa bayan para magbenta. 10 naman sa pag-uwi. Mga Ginoo, wala kaming gaanong pera. Mahirap lang ang pamilya namin. Baka pwedeng palampasin ninyo kami ngayon. Ang kulit naman ninyo. Bilisan mo, magbayad ka. Mga kuya, sandali lang. Mag-usap tayo ng maayos. Nakikiusap ako, huwag kayong mananakit. Mga kuya, kailangan pa ba talagang umabot dito? Magbayad ka at hindi ka nabubugin. Mag-ambagan na lang tayo. Ha 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 ha. Tatay, magbayad na lang tayo sa bayan. Kapag naibenta natin ang lahat ng pakwan, may kikitain pa rin tayo. Kung ganito lang pala, sana ginawa na natin agad. Kuya, umatras na tayo. Tatay, pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Ang duwag mo. Dati, binubuli ako ni Wang Danyu sa Nayon. Pag-akyat pa lang ng kuya mo, lumalaban na agad. Mas mahusay pa siya kaysa sa iyo. Tatay, may mga kutsilyo sila. Wala tayong magagawa kundi magparaya. Isipin na lang nating kabayaran ito para matapos ang malas. Napakamalas naman natin. Hindi sana tayo nakinig sa iyo. Bakit ka pa nagbenta ng pakwan? Tatay, hindi ko rin alam na mauwi ito sa ganito. Kasalanan ko ang lahat. Kailangan nating maibenta ang lahat. Kahit paano, may kikitain pa tayo. Tama na ang satsat. Kung ganoon, umalis na tayo. Ang mga linta, nang aagaw na rin ang negosyo natin. Nang aagaw sila ng pwesto sa negosyo. Tingnan muna natin kung may kakayahan sila. Bawal magtinda rito. Umalis kayo agad. Bilisan ninyo, huwag kayong mabagal kumilos. Bakit sila pwedeng magtinda? Kamag-anak sila ng direktor ng pabrika. Pumayag ang direktor na magtinda sila rito. Mga kuya, tulungan ninyo kami. 1 araw lang kami magtitinda. Hindi na kami babalik bukas. Huwag mong sabihing 1 araw lang. Kahit 1 minuto, bawal. Umalis kayo agad. Bakit ka nagagalit? Bawal magtinda rito, umalis kayo. Tingnan mo nga kayo ng hangal mong kapatid.
Talagang hindi kayo nag-iisip. 2 pakwan lang ang kailangan para maayos ito. Hindi mo pa rin alam gawin iyon. Pumili ka lang ng matatamis. Malalaki at matatamis ang mga pakwan. Tatay, dumidilim na ang langit. Ang mga hindi maibenta, iuwi na lang natin. Pabalik-balik lang tayo sa biyahe. Hindi na rin pwedeng gamitin ang mga pakwan. Alam ko rin iyan. Ano ang gagawin natin? Puntahan natin ang kuya. Pakiusapan natin siyang tulungan tayong magbenta. Kung kailangan, bababaan na lang natin ang presyo para sa kanya. Puntahan ang walang hiyang iyon. Sige na, wala na tayong ibang paraan. Kasalanan mo, sabi mo kaya mo. Tatay, ganitong oras na. Huwag mo na akong sisihin. Ang mahalaga ngayon ay maibenta agad ang mga pakwan. Tama na ang satsat. Halika na, puntahan natin ang walang hiyang iyon. Kuya, tingnan mo, dumidilim na. Marami pa tayong natitira. Baka pwedeng tulungan mo kaming ibenta ang mga natira. Bakit ko gagawin iyon? Bakit? Dahil ako ang tunay mong ama. Tandaan mo, matagal na nating pinutol ang ugnayan natin. Pwede ko kayong tulungang magbenta. 9 sentimo bawat kalahating kilo. Kukunin ko lahat. 9 sentimo ang kapal ng mukha mo. Ibinababa mo pa ang presyo sa harapan ko. Huwag kang magmura. 9 sentimo lang. Kung ayaw mong ibenta, huwag. Kuya. Sa 9 sentimo, luging-lugi tayo. Pagdating natin dito, hiningan pa tayo ng 50 bilang panginikil. Pati si tatay, binugbog na. Dahil magkakapamilya tayo. O sige, 2 mauna lang. Pati ang bagay na iyon. Pero wala akong kinalaman dyan. 9 sentimo, bibilhin mo ba o hindi? Kung hindi, aalis na kami. Tara na, Duli. Kain tayo sa mamahaling kainan. Kuya, sandali lang. Tatay, ibigay mo na kay kuya. Kapag ibinalik natin ang mga pakwan, malulugi tayo ng 3 sentimo. 9 sentimo na nga, maghintay ka lang. Wang Cheng, timbangin mo ang mga pakwan. Walang bawas kahit isang gin. Duli, sulat mo. Sige, salamat. Ay, nakatanggap ka ng love letter. Kanino galing? Si Feng Lingling, pinsan ni San Pang. Feng Lingling, sulat ito ni Feng Lingling. Kilala mo siya? Si Feng Lingling ang lihim kong nobya. Noong nakaraang buhay ko. Si Feng Lingling ang naging asawa ni Duli. Araw-araw niya itong niloloko. At inubos pa ang lahat ng pera niya. Hindi ko siya kilala, pero may narinig na ako tungkol kay Feng Lingling. Sabi ng lahat, baliw raw siya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi siya ganoong klaseng tao. Mabuting babae si Feng Lingling. Basahin mo muna ang isinulat niya. Ano ba, may nangyari ba? Sabi ni Lingling, gusto raw niyang manghiram ng pera. Manghihiram siya ng 180 yuan para sa matrikula. Nakapasok siya sa ikalawang mataas na paaralan ng county. Ayaw siyang pag-aralin ng tatay niya. Gusto siyang sumama sa atin niya sa timog para magtrabaho. Hindi maliit na halaga ang 180. Wala ka rin naman yan. Huwag mong sabihing balak mong nakawin ang pera ng lolo mo. Gusto ko siyang tulungan. Hindi ko hahayaang hindi siya makapag-aral. Kuya Peng, pwede bang ipahiram mo sa akin? Siguradong babayaran kita. Hindi sa ayaw kitang pautangin. Iniisip ko lang na hindi mo talaga siya kilala. Baka pagsisihan mo lang. Paano mangyayari iyon? Naghalikan na nga kami. Napagkasunduan naming magpapakasal kami balang araw. Pare, baka ikaw lang ang umaasa sa pag-ibig na iyan. Kahit tunay ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. Hindi ibig sabihin na magtatagal iyon. Ganito na lang, may naiisip ako. Makinig ka sa akin. Kung makapasa siya sa pagsusulit ko, ipapahiram ko sa iyo ang pera. Anong pagsusulit? Kuya Peng, ano ba ang tingin mo kay Lingling? Kung mabuting babae talaga siya, kakayanin niya ang pagsubok. Kung hindi, makakahanap ka naman ng mas mabuti. Ano ang kinatatakot mo? Ano ang kinatatakutan ko? Maghintay ka lang at makikita mo. Siguradong hindi siya pupunta. Sana nga. Kuya Peng, hindi mo na kailangang maghintay. Siguradong hindi siya pupunta. Hindi pa naman tiyak, maghintay muna tayo. May tiwala ako kay Lingling. Maghihintay ako. Kapag dumating na siya mamaya, magtago ka agad. Yedoy, CJ. Abangan mo na lang.
Dumating na siya. Magtago ka. Feng Lingling. Sino ka? Ikaw ba ang sumulat ng liham na ibinigay sa akin ni San Bangzi? Ako yun. Hindi ako naniniwalang may 300 yuan ka. Maliban na lang kung ilabas mo at ipakita sa akin. Sabihin mo, anong pagkakakitaan ang magbibigay sa iyo ng 300? Tungkol iyon sa ginawa mo. Ah! Diretsahan ka talaga. Kayong mga lalaki, ito naman talaga ang gusto ninyo, di ba? Wala rin namang tao rito. Huwag ka nang magkunwari. Kaya ko naman. Pero kailangan mo munang magbayad. Kaklasing Lingling. Hindi mo naintindihan. Ang totoo, kaibigan ako ni Duli. Biro ko lang sa iyo ang papel na iyon. Kaibigan ni Duli. Kung ganoon, siguradong hindi niya alam ang tungkol dito, ano? Hindi niya alam. Pero talagang kailangan ko ang perang ito. Unang beses ko pa lang. Ako at ikaw. Ano ba tayo? Mabibigyan mo naman ako ng ganitong halaga, di ba? Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito kay Duli? Naniniwala akong hindi mo gagawin iyon. Tama na ang kalokohan. Maghanap tayo ng lugar. Feng Lingling, wala ka bang hiya? Ah! Duli, pakinggan mo muna ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kailangan ko lang talaga ang perang ito. Huwag ka nang magsalita. Bulag pala ako sa katotohanan. Mula ngayon, huwag na tayong magkita. Umalis ka na. Ha 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 ha. Pare, gusto ko lang sanang huwag kang magpaloko. Mas karapat dapat ka sa mas mabuti. Kuya Peng, hindi ko inakalang ganito ang kahihinatnan. Alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Pero mahirap lang itong tanggapin sa ngayon. Bigyan mo muna ang sarili mo ng kaunting panahon. Kuya Peng, bukas, pupunta ako sa Xinjiang para hanapin ang mga magulang ko. Miss ko na sila. Gusto ring sumama ni Lolo. Kaya mo bang kunin ang melon farm ng pamilya ko? Batay sa ani noong mga nakaraang taon, sabi ni Lolo. Dapat ay mailaman pa roon na. Mga 9,000 gin ang pakwan. Ipinagkakatiwala na namin sa iyo ang lahat. Pwede naman. Ang problema, wala akong ganoon kalaking pera. Ayos lang. Naniniwala sa iyo si Lolo at ako. Pagbalik namin, saka mo na lang bayaran si Lolo. Pumayag si Lolo Du. Siya mismo ang nagsabi sa akin na pumayag siya. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sa ganitong paraan, mabilis kong mabubuo ang pambayad ko sa matrikula at gastusin sa buhay. Evie, baka may matira pang ang hindi kaunti. Pero, kailangan mong maghanap agad ng tao. May magbabantay sa taniman ng pakwan sa araw. May naiisip na ako. Tatawagin ko ang pinsan ko. Hindi siya nakapasok sa kolehiyo. Sakto lang at wala siyang trabaho. Pupuntahan ko siya bukas. Sa nakaraang buhay ko, 2 babae lang ang tunay na naging mabuti sa akin. Ang asawa kong maagang namatay. At ang mabait kong pinsan. Palagi siyang nagtitipid sa pagkain at gamit. Nangungutang pa siya para maipagamot ako. Siya ang pinsang lubos kong pinagkakatiwalaan. Ikalawang kuya, wala pa akong nakitang taong tulad ni Wang Peng. Isang taong walang puso at walang utang na loob. Ako ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Ako ang naglinis ng ihi niya at nagpalaki sa kanya. Madali ba iyon para sa akin pero siya? Dahil lang sa isang liham ng pagtanggap, umalis siya ng bahay. At gusto pa niyang putulin ang ugnayan niya sa atin. Kung alam ko lang na likas siyang masama. Hindi ko na sana siya ipinanganak. Nanay, huwag mong sabihin iyan. Pansamantala lang na hindi makapag-isip ng maayos si kuya. Babalik din siya pagkalipas ng ilang araw para humingi sa iyo ng tawad. Huwag na siyang mangarap na makauwi pa. Mas mabuti pang manatili siya sa labas. Tia, wala namang katwiran ang sinasabi mo. Simula pagkabata, lagi ka nang may kinikilingan. Lahat ng masarap kainin, inumin at gamitin. Ibinibigay ninyo sa pangalawang anak. Si Wang Peng, walang napapala. Kung ako si Wang Peng, matagal na akong umalis ng bahay. Hindi na sana ako naghintay hanggang ngayon. Pero kung tutusin, 8 taon nagpakahirap sa pag-aaral si Wang Peng. At sa wakas, nakapasok siya sa high school. Bakit ninyo ibibigay ang admission notice niya sa pangalawang anak? Dahil lang siya ang panganay. Hindi mo naman alam ang kalagayan ng pamilya namin. Puro ka lang satsat. Mabuti ang puso ng kuya ko. Lagi niyang ipinagpaparaya ang lahat sa amin. Alam niya ang kasabihang ang panganay ay parang ama. Tisse! Araw-araw na lang, ang panganay ay parang ama ang bukang bibig ninyo. Parang gusto ninyong ubusin ang dugo niya. Anong klaseng tao ba kayo? Pangalawang kuya, narinig mo ba ang mga sinasabi ni Xiaofang? Pagsabihan mo ang anak mong si Xiaofang. Xiaofang, huwag mong pagsalitahan ng ganyan ang tiya mo. Gifang, bilang mga magulang, mahirap panatilihing pantay ang isang mangkok ng tubig. Pero sobra na talaga ang pagkiling ninyo.
Napakagaling mag-aral ng panganay. Dapat ay sinusuportahan ninyo siya ng husto. Bakit pa ninyo ibinibigay ang pagkakataon sa pangalawa? Hindi dapat ginagawa yan. Nasa bahay ba si Tio? Siya si Wang Peng. Nasa loob siya. Pumasok ka. Wang Peng, bakit ka na parito? Dinalaw ko sina Tio at ate. Bumisita ka na nga, nagdala ka pa ng kung ano-ano. Mag-isa ka lang sa labas. Hindi madaling kumita ng pera. Huwag mo itong gastusin kung saan-saan. Ikaw talaga. Hindi mo kinikilala ang sarili mong ama at ina. Pero may mukha ka pang magdala ng regalo para dalawin si Tio. Kung sino ang mabuti sa akin. Siya ang kinikilala ko. Wala kang mabuting pakay. Pumunta ka para manghiram ng pera, ano? Hindi ako kapos sa pera. Gusto kong pakiusapan si Ate Fang na bantayan ang taniman ng pakwan ko. Bibigyan ko siya ng 200 yuan na sahod. Bakit hindi mo na lang utusang pumunta ang kapatid mo? Kapatid mo mismo siya. Kung ayaw niya, nandyan naman sina Wang Zhen at Wang Xia. Pasensya na. Pero hindi ko sila mapagkakatiwala ang magbantay ng mga pakwan. Hindi ako naniniwala sa kanila. Kuya, alam kong ayaw mo sa akin. Pero huwag mong galitin si nanay. Hayaan mong ang pangalawa mong kapatid ang magbantay ng pakwan. Tingnan natin kung tatanggi siya. Kung tatanggi, pupunitin ko ang bibig mo. Akin ang taniman ng pakwan. Kung sino ang gusto kong tulungan, siya ang tutulungan ko. Walang hiya ka, papaluin kita hanggang mamatay. Sobra na ba ang ingay ninyo? Tingnan mo ang asal mong parang palengkera. Bahay ko ito. Hindi ito lugar para magwala ka. Umalis na kayo. May pag-uusapan kami ni Wang Peng. Kuya, bakit hindi mo alam kung kanino kakakampi? Hindi bulag ang mga mata ko. Hindi masama ang konsensya ko. Alam ko ang tama at mali. Tio, mauuna na kami. Babalik kami para dalawin kayo kapag may panahon. Wang Peng, sa panahong malayo ka sa bahay. Talagang naghirap ka. Tio, makakakuha ba kayo ng 100 yuan dito? Kunin mo ito at gamitin mo. Hindi na kailangan, Tito. May pera ako. Kinuha ko na ang taniman ng pakwan. May napagkasunduan na ako tungkol sa perang iyon. Pagkatapos maibenta ang mga pakwan, saka ko sila babayaran. Sa araw, nagtitinda ako ng mga pakwan. Kailangan may magbantay sa taniman. Gusto ko sanang tulungan ako ni ate na magbantay. Ako na ang pupunta. Papuntahin mo na lang ang pinsan mong babae para magbantay. Pamilya naman tayo. Huwag mo na akong bayaran. Hindi madali para sa iyo. Kailangan mo pang mag-ipon para sa pag-aaral. Pakainin at patuluyin mo na lang ang pinsan mo. Tama, Peng Peng. Ayoko ng bayad. Pakainin at patuluyin mo na lang ako. Tito, at kailangan kitang bayaran. Kahit sino ang kunin ko, kailangan kong magpasahod. Ikaw ang taong lubos kong pinagkakatiwalaan, ate. Ayos na pagdesisyonan na. Ate, mag-impact ka na. Aalis na kami. Hindi ako mapapanatag kung walang magbabantay sa taniman. Tito, babalik ako para dalawin ka sa ibang araw. Sige, Fang Fang. Mag-impact ka na agad. Sumama ka kay Peng Peng. Naubos na lahat ng pakwan. Hihintayin na lang nating maibigay bukas ang pera kay Lolo Du. Kuya Wang, nakabalik na kami. Naibenta na lahat ng pakwan. Sa wakas, nakabalik na rin kayo. Kung hindi pa kayo bumalik, baka tumakas na ako dala ang pera. Hahaha, ang galing mo talaga, Wang Peng. Ang bilis, naubos agad ang mga pakwan ko. Kayo po ba si Tito Du? Siya ang ama ni Duli. Magandang araw po, Tito Du. Binata. Araw-araw kang pinupuri ni Duli at ng tatay niya. Sabi nila, masipag ka at marunong kang tumayo sa tama. Ngayong nakita na kita. Talagang isa kang tunay na lalaking may paninindigan. Siya ba ang pinsan mong babae? Opo. Malaking tulong sa akin ang pinsan ko. Magandang araw po, Tito Du. Magandang araw po, Lolo Du. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa pinsan ko. Walang anuman. Nagtutulungan lang tayo. Salamat kay Wang Peng. Sa bilis niyang naibenta ang mga pakwan ko. Malaking abala ang naipagligtas niya sa akin. Nga pala, Lolo. Narito ang bayad ninyo. Totoong umabot sa 9,000 jin ang mga natirang pakwan. Narito ang 1,000 yuan. Hindi na kailangan ng sukli. Ituring na lang ninyo itong munting handog ko para sa inyo at kay Tito. Hindi pwede iyan, binata. Hindi madali para sa iyo. Hindi pwedeng kunin ko ang lahat ng pera mo. Huwag kayong masyadong formal, Tito. Tutal, matagal na akong nakikitira rito. Hindi rin ako siningil ni Lolo ng upa. Malaki na nga ang pakinabang ko rito. Talagang marunong kang tumanaw ng utang na loob.
Hindi pala ako nagkamali ng pagkakakilala sa iyo. Ilang araw na lang bago magsimula ang klase. Maaari ka pa ring manatili rito. Pagdating ng araw, pumasok ka na lang kasama si Lily. Salamat po sa kabutihan ninyo, Lolo. Aalis na kami ngayon. Nagrenta kami ng maliit na bahay sa bayan. Mag-aaral kami roon habang nagtitinda ng sinangag malapit sa paaralan. Hindi ka ba titira sa dormitoryo, Kuya Wang? Ayos lang bang magnegosyo habang nag-aaral? Hindi ba maapektuhan ang pag-aaral mo? Sa dormitoryo ng unang pampublikong mataas na paaralan ng bayan. Noong nakaraang buhay, sinamahan ko si Wang Cheng papunta roon. Maliit at sira-sira. Amoy paa na nakamamatay. Mas masikip pa kaysa sa dormitoryo. Mas maginhawang tumira sa labas. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng ate mo. Esan, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Sige, dahil desidido ka na. Mamaya, ihahatid namin ni Lily kayong lahat sa bayan. Tutulungan namin kayong maglipat ng gamit bago magsimula ang klase. Kapag may oras si Lily, pupunta siya para tulungan kayo. Mas maraming tao, mas maraming tutulong. Salamat po, Tiyo. Kung ganoon, hindi na ako mahihiya. Maraming salamat sa inyong pagod. Ha ha ha. Sino iyon? Kuya, ako ito. Ano ang kailangan ni Wang Cheng dito? Siguradong may masamang pakay. Hindi nakasara ang pinto kaya pumasok na lang ako. Kuya, maayos ba ang buhay mo nitong mga nakaraan? Namimiss ka namin ni tatay at nanay. Ang pera ko ang namimiss ninyo, hindi ako. Kuya, hindi ganoon. Gusto ka talaga naming umuwi. Alam na alam ko kung anong klaseng tao kayo. Kabisado ko kayo. Huwag kayong magkunwari sa harap ko. Ano ba ang kailangan ninyo, bilisan ninyo. Marami pa akong ginagawa. Kuya, alam mo namang hindi ako nakapasa. Gusto kong pumasok bilang auditing student sa unang mataas na paaralan. 1,000 yuan ang kailangan para sa bayad sa pag-aaral. 500 lang ang nakuha namin sa pagbebenta ng bulak. Pakiusap, pahiram mo ako ng 500. Kapag nagtrabaho na ako at kumita, babayaran kita. Ano naman ang pakialam ko riyan? Kung mahina ka sa pag-aaral, magtrabaho ka na lang. Hindi kita mapapahiram. Kasalanan mo kung mahina ka sa pag-aaral, huwag mong isisi sa iba. Nagtataka lang ako. Wang Cheng, sa mga grado mong iyan. Tita, tito, bakit ninyo hinayaang ibigay ni Pengpeng sa kanya ang pagkakataong makapag-high school? Ibinigay niya sa iyo ang pagkakataong makapag-high school. Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Magkapatid tayo sa iisang ina. Tunay mong nakakabatang kapatid ako. Dahil lang ba sa 500 yuan? Wala ka ng awa at sisirain mo ang kinabukasan ko. Kung ayaw kong magpahiram, ayaw ko. Tapos ang usapan. Umalis ka na rito. Kuya, kung hindi mo ako bibigyan ng pera. Pipilitin kong magbenta sina tatay at nanay ng dugo. Nakapagpa-enroll na ako sa unang mataas na paaralan. Sinasabi ko sa iyo, mapanganib ang pagbibigay ng dugo. Kapag nagkamali, maaari kang magkaroon ng malubhang sakit. Tao ka pa ba? Alam pala niya noon pa na mapanganib ang pagbibigay ng dugo. Noon, siya pa mismo ang nangulit. Sa hangal na kuya niyang magbenta ng dugo. At nagkaroon ako ng hepatitis E. Pero sinabi niyang walang panganib ang pagbibenta ng dugo. Walang hiya ka. Ang sampal na ito ay para sa kawalan mo ng konsensya. Sinampal mo talaga ako. Ikaw mismo ang sinampal ko. Ang sampal na ito ay para sa pagiging walang puso at walang utang na loob mo. Nagtrabaho ako, nagtipid sa pagkain at gamit para mapag-aral siya. Nang maging kawani siya ng gobyerno, ni hindi man lang niya ako tinulungan. Ni minsan, hindi niya ako pinakain sa gastos niya. Wang Peng, sinaktan mo pa talaga siya. Uuwi ako at isusumbong kita kay tatay. Nandito ang tatay mo. Puro ka lang nagsasabing ang kuya ay parang ama. Ako ang tatay mo. Sinampal kita dahil suwail kang anak. Kuya, tama na, nagkamali ako. Hindi na ako hihingi ng pera, ayos na ba? Lumayas ka na ngayon din. Peng Peng. Tiyak na hindi ka palalampasin ng asawa ni Tia. Hindi ko sila kinatatakutan. Uwi ako sa nayon. Hahanapin ko ang kapitan ng nayon. Kailangan kong tuluyang putulin ang ugnayan ko sa kanila. Ihiwalay ang rehistro ng sambahayan ko. At hindi na kami kailanman mag-ugnayan. Nakakasuka na mapasama sa iisang rehistro ng sambahayan sa mga taong ito. Nakakasuka. Ang hayop na si Wang Peng. Nagawa ka pa niyang saktan. At grabe pa ang pagkakasakit niya sa iyo. Ang walang hiya na iyon. Bukas, sisingilin ko siya. Tay, sasama ako sa iyo bukas. Kailangan kong turuan siya ng leksyon. Wang Cheng, may kasalanan ka rin. Sino ba ang nagsabing manghiram ka ng pera sa kanya? Tay, gusto kong mag-aral. Gusto kong umasenso. Sa hinaharap, ako ang sasandal ng pamilyang ito. Kailangan kong makapasok sa kolehiyo. Para mas malaki ang kitain ko at masuportahan ko kayo. Alam kong hindi mo masabi sa kanya. Kaya palihim akong lumapit kay kuya. Sino ang mag-aakalang siya ay? Hay! Huwag mong sisihin si Wang Cheng, Tay. Ginawa rin niya iyon para sa atin.
Pangalawang kuya, may nagawa ka ba kay kuya? Paanong magagawa ni kuya? Nasaktan ka ng ganoon katindi ng walang dahilan. Nanghiram lang ako ng pera para makapag-aral. Wala na akong ibang sinabi. Kasalanan ko ito. Hindi sana ako lumapit kay kuya. Nagdulot pa ako ng alalahanin kina tatay at nanay. Paanong nagawa iyon ni kuya? Talagang wala siyang puso. Sino iyan? Ako si Wang Xu. Pinapapunta kayo ng kapitan ng nayon. Kayong mag-asawa sa tanggapan ng nayon. May mahalagang pag-usapan daw. Sige, magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Pupunta kami agad. Anong mahalagang bagay kaya ang kailangan ni tiyong matanda sa atin? Sino ang nakaalam? Kami ng nanay mo ang pupunta roon. Magpahinga ka lang sa bahay. Wang Xia, pakuluan mo ng 2 itlog ang kuya mo para lumakas siya. Opo. Nandyan ba si kuya? Pumasok ka. Ikaw na walang hiya ka. Mabuti at naparito ka. Ako na sana ang pupunta sa iyo. Nagagawa mong saktan ang kapatid mo. Nanghiram lang naman siya ng pera sa iyo. May puso ka pa ba? Sinaktan ko siya dahil wala siyang konsensya. Deserve niyang maparusahan. At ikaw, may konsensya ka ba? Kinakalaban mo ang buong pamilya. Paanong nagkaroon ang pamilyang Wang ng suwail na anak na tulad mo? Kayong mag-asawa naman. Pwede bang tumahimik muna kayo? Opisina ito ng ngayon. Umupo muna kayo. May mahalagang bagay tayong pag-usapan. Ikinuwento na sa akin ni Wang Peng ang kalagayan ng pamilya ninyo. Hindi ba sinabi ng pangalawa ninyong anak na kayong mag-asawa ay hindi naging mabuti kay Wang Peng mula pagkabata? Tahimik na nagsakripisyo si Wang Peng para sa buong pamilya. Mali ang pagtrato ninyo sa kanya. Kayo ang may mali. Kami pa ang mali. Hiningi lang namin sa kanya na ibigay ang pagkakataon sa kapatid niyang makapag-aral. Bigla siyang tumalikod sa amin. Umalis pa siya ng bahay. At gusto pa niyang putulin ang ugnayan niya sa amin. Ano bang masama kung mag-aral ang pangalawang anak? Bakit ayaw ng kuya mo? Hindi rin naman basta nakuha lang si kuya. Sino ba ang nagsabi na siya ang kuya? Wala na namang pera sa bahay. 2 man lang, di pa kaya. Kailangan si pangalawa ang magbigay daan. Siya na nga ang kumita sa pagtitinda ng pakwan. Humingi ng pera si pangalawa sa kanya. Binugbog pa niya ang ibang tao. Sinasabi ko nga ang ugaling iyan. Nasaksak na sa utak niya lahat. Tinulungan pa niya si pangalawa. Pagkatapos, si pangalawa pa ang nakinabang. Tapos may gana pa siyang makasisi sa kanya. May ambag ba siya o wala, ano pakialam ko. Gusto niya ng 500. Maibibigay ko. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Ang kondisyon ay putulin ang ugnayan. Palayain mo ako sa pamilyang ito. Lilinawin ko na lang ang hiwalay kong kabahayan sa inyo. Huwag na kayong lumapit sa akin mula ngayon. Bulok kayong magtala ng pera. Kumita man lang kayo ng kaunting dugyot na pera. Ni hindi na nga ninyo alam ang sarili ninyong apelyido. Napaka-immoral niyan. Huwag kayong magpadalos-dalos. Desidido na si pangalawa sa batang ito. Dapat ay pagbigyan nyo na lang siya. Sabi ni Wang Peng, hindi na kailangang isauli ang 500. Ituring nyo na lang nakabayaran sa pagpapalaki sa inyo. Aayusin ko ito para sa inyo. Tandaan mo iyan. Lumabas ka sa kabahayan ko. At huwag ka nang magbalak pang bumalik. Bukas pupunta tayo sa opisina ng parokya. Ayusin natin ang lahat. Pag naging maayos ang lahat, agad kitang babayaran. Bukas ng umaga, hintayin mo ako rito. Bukas din, ipapaasikaso ko ang sertipiko ng kabahayan mo. Lilinisin ko ang papel ng kabahayan. Sige na, huwag na kayong magulo. Tapos na ang usapang ito. Bukas, sasama ako at gagawa ng testigo. Kapag natapos, ibibigay ko ang pera. Hindi na ito patatagalin. Wala na, umuwi na kayong mag-asawa. Salamat po, tiyo. Salamat po, tiyo. Anak, sa susunod, mag-isa ka nang maghanap buhay para sa pag-aaral mo. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang kay tiyo. Hindi naman magbubulag-bulagan si tiyo. Huwag kang mag-alala, tiyo. May pera pa ako sa kamay ko. Sapat na iyon para sa isang semestre. Sa ngayon, hindi ko pa kailangan ang tulong ninyo, tiyo. Habang nag-aaral ako, susubok din akong magnegosyo para kumita. Kapag talagang kailangan ko, hihingi ako sa inyo. Kawawa namang bata. Mabuti at inalagaan ka ng maayos ni tiyo. Kuya Peng, tingnan mo nga.
Sa unang araw pa lang ng pagpasok, dalawang magaganda agad ang nakasalubong mo. Hello, mga kaklase. Saang klase kayo? Bobo, isa lang. Mingjiao, wag mo siyang pansinin. Tinatawag ka pang ang tanga ng tao. Si Li Mingjiao ba iyan? Ikalawa sa buong paaralan. Ang una, si Wang Peng, ay narito mismo. Grabe. Si Wang Peng ba ang pangulo ng honor roll sa junior high? Hehe, hindi ba ako nga iyon? 2 buwan. Ano, 2 buwan? Pinakamatagal na ang 2 buwan. Aagawin ko ang unang pwesto mo. Puro nagyayabang lang. Kung gusto mo, kunin mo. Kaklase ni Wang Peng. Mas mataas ka lang ng 2 puntos kay Mingjiao. Kaunting pagsisikap lang niya, kaya na niyang humigit pa. Kahit 1 puntos na taas, mataas na rin iyon. Anong pangalan mo? Ikaw na pang ilan? Ako si Chen Xiaojing, pang 10. Ikaw naman, anong pangalan mo at pang ilang ka? Ah, may pupuntahan pa kami. Mauna na kami. Magkakaroon pa tayo ng pagkakataon, mga kaklase. Mukhang bagsak sa aral. Anong sinasabi mo? Umalis na tayo. Narinig ko masarap daw ang egg fried rice sa labas ng gate. Tara, tikman natin. Nga, bilisan na natin. Kapag late pa, mauubos na. Boss, 2 order ng egg fried rice. CJ. Pinsan, ang tanga naman yan. Ikaw kaya ang tanga. Ang sama naman ng ugali. Pagsasalita mo pa lang, halata na. Kahit may mask, makikilala ka pa rin. Pero bakit kayo nakamask? Baka makilala kami ng mga kaklase. Nagmamalaki ka naman. Kaya kami dito ay para sa kalinisan. Sa tingin ng galing ninyong magluto ng malinis. Siguradong masarap ang fried rice ninyong gawa. Siyempre, magaling ang kamay ko pagdating sa pagluluto. Masarap ba o hindi? Sandali, tikman ninyo at malalaman ninyo agad. Tikman na ninyo, 2 magagandang dalaga. Talagang hindi masama. Magkano ang 2 serving? 2 yuan lahat. Ay, ang mura naman. Kamakailan, pahirap na ng pahirap ang mga food stamp. Maging ang bigas, manok, itlog, at mantika, ilang beses nang tumaas ang presyo. Ang dami na nito sa isang kahon, 1 yuan lang. Ano ang kinikita ninyo? Hindi gaanong malaki ang kita. Bumubuo lang kami ng karanasan. Si Kuya Peng, mahusay sa diskarte. Bago pa tumaas ang presyo, nakapagimbak na siya ng 1 bahay na bigas. Talagang may negosyong utak. Pero sa totoo lang, kung ganyan ka magnegosyo, tiyak na hindi lang puro pag-aaral ang pwede mong pagtuunan. Gusto kitang talunin, ikaw na puro aral lang ang alam. At hindi ikaw na ganito. Hindi naman tayo magkagalit. Bakit mo ba gustong-gusto akong talunin? Dahil ako lang ang pwedeng maging numero 1. Mula bata hanggang ngayon, ako ang laging una. Maliban lang noong pagsusulit sa junior high, naunahan mo ako ng kaunti. Mali ka. Ang kalaban mo ay ang cut-off score sa kolehiyo. Hindi ako si Wang Peng. Ako si kaklase Mingjiao. Huwag kang madala ng huwad na pangalang una. Si Mingjiao, umuwi na. Sige, dumating na si Papa. Tiyo, agad-agad na. Kuya Peng, itong sasakyan ay 20,000. Kaya pala, isa pala silang dugong aso na dalaga. Hindi ko sila abot. 10,000 lang ang sa iyo. Sino bang nagsabing ang egg fried rice ay ginawa lang ilang araw? Ngayon pa lang, daan-daang order na ang naibenta. Sa talino ng pinsan ko sa negosyo. Tiyak magiging milyonaryo siya balang araw. Abot kamay lang niya. Si Dule, hindi laging ganoon. Ang masungit na pinsan, ha? Kumusta, kaklase? Ako si Wang Peng. Makilala tayo. Kaya ikaw pala si Wang Peng. Ako si Dong Biao. Kaklase tayo. Pakipaliwanag naman sa akin ang problemang matematika na ito. Ano bang kalokohan iyan? Hindi ka ba valedictorian sa entrance exam? Kailangan ko pa bang ako ang magturo sa iyo ng tanong? Isang bakasyong walang aral-aral. Nakalimutan ko na kung paano gawin. Sige, sabihin mo na lang. Narinig ko na nagtitinda ka ng pritong kanin na may itlog sa may tarangkahan. Libre mo ako ng 1 kainan. E di ako na lang ang magtatanong sa iba. Bless you. Ang arte mo. Ang sakto naman, kayo pala. Tama nga, ang sakto. Ang lakas ng tadhana ninyo. Magpalit na lang kaya tayong pwesto. Ano naman ang mapapala mo sa pagpapalit? Sa'yo na. Binigay sa akin ng tatay ko ang steel pen na binili niya para sa akin bilang medalya ng pagiging bayani.
4 na pungkuan din to. Ang dami mong arte. Miyembro ng klase, Lee. Pwede mo ba akong turuan itong problemang pangmatematika? Seryoso ka? Hindi naman to mahirap. Miyembro ng klase, Wang. Sa tingin ko sinadya mong sabihan akong magalit ang pinsan ko. Hindi talaga ako buong bakasyon na nakatutok sa pagkita ng pera. Nakalimutan ko ang paraan ng pagsagot. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Liming Jiao, ibinili ito ng tatay ko para sa akin nang bumiyahe siya. Tikman mo nga ang tsokolating dala mo. Salamat, hindi ako kumakain ng tsokolate. May allergy ako sa tsokolate. Siya ang may allergy, hindi ako. Salamat, kasamahan ni Dong. Tama nga, ang galing bumili ng tatay mo. Sarap niyan, ikaw na lang ang bumili ng iba. Sa tingin ko, hindi mo naman kayang bumili niyan. Sa suot mong iyan, baka wala pang 200 lahat-lahat. Tama ka. Binili iyon sa department store. Totoo, wala ang 200. Pero pinag-ipunan ko lahat iyan at ako rin ang bumili. Eh ikaw? Binili ng tatay mo. Kaya ano bang ipinagyayabang mo? Eksakto. Ang kapal ng mukha mo. May kakayahan ka. Makipagpaligsahan ka sa pag-aaral kay Wang Peng. Subukan natin, tignan natin kung sino ang matatakot sa kanya. Ano naman ang gusto mong pag-ihambing? Sa susunod na mock exam, lalampasan kita ng siguradong-siguradong. Pero siya ang nangungunang estudyante. Hindi mo ba malinaw na naunawaan? Ano naman kung nangungunang estudyante siya? Buong araw siyang abala sa pagtitinda ng itlog at pritong kanin. Saan pa siya magkakaroon ng oras mag-aral? Siguradong hihina siya sa huli. Tumahimik nga. Ano ba itong gulo? Ang taong ito pala ay asawa ng pinsan ko noong nakaraang buhay. Asawa ni Lifang na pinsan ko. Noon, nagtuturo siya sa ikalawang mataas na paaralan. Paano siya nailipat dito? Mag-asawa na magpinsan. Noon, napakabuti niya sa akin. Hay nako, gusto lang ba ng langit? Napagpalain ang landas ko ng tuloy-tuloy. Sabi ng guro, si mag-aaral na si Dong Biao raw ang gustong lumaban. Sa punong estudyante ng mas mataas na markang si Wang Peng. Tama ba, Wang Peng, Dong Biao? Kayong dalawa, tumayo nga. Ipakilala ninyo ang sarili ninyo. Magandang araw, ako si Dong Biao. Si Wang Peng ang nanguna sa entrance exam na ito. Pansamantala siyang magiging class monitor. Nangahas si Dong Biao na hamunin ang matulis na dulo. Ang tapang na ito ay talagang sulit purihin. Kayong dalawa, maupo na kayo. Magpakilala naman ako. Ako si Chen Qingshu. Kakalipat ko lang mula sa pabrika papunta sa paaralang ito. Ako ang nangangasiwa sa asignaturang Chino ng klase. Kasabay ko ring magiging class advisor ng lahat. Sa susunod na 3 taon ng high school. Sasamahan ko kayong lahat sa paglalakbay na ito. Lumalabas na lumipat ako mula sa ika-2 klase. Lahat ay tama na ngayon. Mga tol, ito pala ay sadyang pampahirap sa akin. Ang klase namin ay talagang puno ng mga batang halimaw. Ay, muntik ko nang makalimutang ipaalam sa inyo. 3 araw matapos ang pagsasanay militar. Gaganapin ang isang pagsusulit pangsukat sa simula. Lahat ng laman ng pagsusulit ay mula sa mga aralin ng unang taon ng junior high. Para sa mga estudyanteng wala sa nangungunang 100 pwesto sa antas. Ililipat ng mga guro ang mga estudyante sa mga pangunahing klase. Naiintindihan ba ninyo? Parang buong bakasyon, nagiging tamad na tayo. Noong bakasyon, puro review lang ako ng mga aralin sa unang taon ng high school. Ngayon, ang susunod ay pagsusulit sa mga aralin ng junior high. Sobrang layo nito sa tunay. Tahimik muna. Titingnan kung matibay ba ang pundasyon ng bawat isa sa inyo sa junior high. Pangalawang pagsusuri ay tungkol sa saloobin sa pag-aaral ng lahat. Mga disiplinadong estudyante. Kahit bakasyon, hindi iiwan ang dating kaalaman. Tapos na ang bilin ko rito. Sa mga susunod na araw, magpursige kayo sa pag-aaral. Simula na ang formal na klase ngayon. Ang resulta sa pagsusulit na ito. Lumabas na lahat. Ako ang nanguna sa buong paaralan. Si Liming Jiao ng ating klase. Palakpakan natin. Pero malaki rin ang ibinagsak ng ilang kaklase. Si Wang Peng. Pagkatapos ng klase, punta ka sa opisina ko. Opo, Yan Chen. Ang mga kasali sa pangunahing klase ay yaong nasa nangungunang 100 pwesto lang. Dong Biao, Zhang Wensong, Kang Jonsi, Li Shuangjian. Kayong 4 na kaklase. Hindi na maaaring manatili sa pangunahing klase. Kunin ninyo ngayon ang inyong mga aklat. Sasama kayo sa akin at magpaparehistro sa ika-8 klase. Basta mag-aaral kayong mabuti. Kahit saang klase pa kayo mapunta. Makakakuha pa rin kayo ng magagandang marka. Sa ordinaryong klase, may 4 na kaklase. Na ang naging marka ay natatanging mahusay. Ilipat sila sa klase natin. Pasok kayo, mga kaklase. Ipakikilala ko sila. Sila ay sina Duli, Zhang Wenhui, Baek Suerong, at Chen Fi. Mainit natin silang salubungin. Sige, pumili na kayo ng maupuan. Magsisimula na tayo ng klase. Kuya Peng, buti pa, noong bakasyon sinabi mo na sa akin. Na mabuti mong balikan ang mga aralin sa junior high. Talagang sarili kong kapatid ka.
Kuya Lee, wag na. Mga babae lang ang gusto ko. Hindi ako mahilig sa mga lalaki. Ako rin, mga babae lang ang gusto ko. Little Jing, at ko. Bigyan mo naman ako ng yakap na pampalakas ng loob. Lumayo ka nga, nakakahiya ka. Sige na. Tahimik, simulan na ang klase. Sa pagsusulit na ito, 48 pwesto lang ang pinasa. Sobrang bagsak ng mga marka. Ano ba ang nangyari sa inyo? Mukha pa lang akong nasa kabataan pa. Pero sa loob, 40 taon na akong buhay. Matagal ko nang nakalimutan ang mga aralin sa junior high. Na umabot pa ako sa ganitong antas. At nakapasa sa 48 pwesto. Kontento na ako. Basta magsikap lang. Kaya ko pang iaangat ang aking mga marka. Noong bakasyon, abala ako sa pagnenegosyo. Wala na akong panahon para ulitin ang mga aralin. Nabalitaan ko na nagtitinda ka ng sinangag sa may tarangkahan ng paaralan. May problema ba sa bahay? Kung may hirap ka, diretsahin mo lang ako. Tutulungan kitang mag-apela para sa tulong pinansyal. Medyo magulo ang sitwasyon sa bahay. Pero hindi na po kailangang mag-alala pa ang guro sa usaping pinansyal. Habang nagnenegosyo ako, talaga hindi ko makapokus sa pag-aaral. Tingnan mo nga ang iba sa klase. Lahat sila porsigido sa pagrepaso. Dapat ilagay mo ang focus mo sa pag-aaral. Yung nagtitinda ng sinangag, kadalasan si ate ang nag-aasikaso. Kaya kong pagbalansihin ang pag-aaral at negosyo. Lagi kang mataas ang tingin sa akin ng guro. Kailangan mo pang mas magsikap. Iangat mo pa ang mga marka mo. May potential ka. May potential kang pumasok sa Kinghua o sa Peking. Hindi ko talaga naiisip na mag-entrance exam sa Kinghua o Peking. Sa puso ko, gusto ko lang mag-college sa probinsyang lungsod. Sa dati kong buhay, asawa ko siya. Nag-aaral siya sa paaralang iyon. Kailangan ko siyang hanapin. Guro, hindi po ba masyadong mataas ang inaasahan ninyo sa akin? Mali ba kung mataas ang pamantayan ko sa iyo? Kailangan mo ring maging mahigpit sa sarili mo. Narito ang ilang gabay sa pag-aaral. Dalhin mo iyan at paulit-ulit mong basahin at pag-aralan. Salamat po, Guro Chen. Salamat po, Guro Chen sa pagtuturo sa paaralan. Sa pagtuturo sa paaralan, gagamitin ko talaga ng husto. Sa susunod na buwan na exam, susubukan kong makapasok sa top 10 sa baitang. Kaya mo ba iyan? Sisikapin ko. Ayos, ganito na lang tayo. Umuwi ka na at mag-aral ng mabuti. Guro Chen, may isa pa po akong sasabihin sa inyo. Sige, magsalita ka. Kapag may oras po kayo, tikman ninyo ang sinangag na gawa ko. Anyaya ko po kayo. Pwede. Sa ibang araw, pupunta talaga ako. Para tikman ang gawa mo. Kakastan lang ako ni Kuya Peng ng puna. Si Wang Peng, sa exam na ito. Talo ka na ba ni ate sa bawat usapan? Medyo nakakahinayang, ano? Ako, medyo masaya nga ako. Bagamat hindi ako kasing taas ng ranggo niya. Pero para sa sarili ko, sobrang kontento ako sa mga naging grado ko ngayon. Kuya Peng, hindi ka ba nilalagnat? Saan ka man mapunta, basta ang payapa ay ayos na. Limeng Jiao, salamat ng marami sa pagtulong mo sa akin sa makeup class. Kung hindi, baka hindi ako umabot kahit sa ika-48. Sa susunod, baka istorbohin pa kita, tulungan mo pa akong ituro. Nangako na ako kay Guro Chen. Sa susunod na exam, aabante ako sa top 10. Malaki talaga ang inusad mo sa pagkakataong ito. Pero naniniwala ako na sa pagkakataong ito, nagpakita ka lang. Nang bahagi lang ng lakas mo. Ang top 10, hindi naman mahirap para sa iyo. Medyo mahirap kaya pinahirapan kita. Paano naman kung ilibre kita sa pagkain? Araw-araw akong umuwi para kumain. Hindi ako pinapayagan ng tatay ko na kumain sa labas. Lalo na ang lumabas mag-isa kasama ang isang lalaki. Kahit ang tiyuhin at tiyahin ko sa panig ng ama. Mahigpit din ang pagbabantay. Hindi pwede ang libre mong pagkain. Kung ganoon, sa ibang araw, bibisita ako sa inyo. Salamat sa paanyaya. Baliw ka ba? Mag-aral kang mabuti. Huwag ka nang magsayang ng oras. Kuya Erzu, ikaw pala iyan. Nagtatrabaho ako rito. Bahay ito ng amo kong si Bosley. Ang buong kulungan ng manok at pato na ito. Pag-aari lahat ng amo ko. Paano ka napunta rito? Alam ko lang na mahusay ka sa lungsod. Si Bosley ang namamahala sa kulungan ng manok. Hindi ko inakalang ganito pala ang tama. Kasama ko pala sa klase ang anak niya. Dito ako para hanapin ang kaklase ko. Ah, ikaw pala at si Mingjiao ay magkaklase. Pareho pala kayong kaklase. Bilisan mo, pasok ka. Kuya, ito ang... Ako at ang kaklase kong si Wang Peng. Itong si ate. Siya ang laging tumutulong sa pagtuturo niya sa klase.
Sinadya niyang magpasalamat kay ate at sa kuya ko. Magandang araw po, Tita Lee. Kaunting-munting regalo po. Sana po ay huwag ninyo itong tanggihan. Mga kaklase, pareho lang tayong mga estudyante. Hindi na kailangang maging masyadong magalang. Nagdala pa talaga ng regalo. Sayang lang sa gastos. Bakit mo siya dinala rito? Sadyang gusto niyang pumunta. Sige, maupo na kayo. Pinainom ni Meng Jiao ng tubig ang kaklase. Wang Peng. Narinig ko na nagkaroon ng alitan kay Dong Biao sa paaralan. Mukhang magkakaproblema kayo nito. Hindi ko naman siya ginalit. Siya ang unang nakipagpaligsahan sa akin sa grades. At siya ang natalo. Ngayon gusto pa niyang balikan ako. Ah, ganoon pala. Talagang abusado ang pamilyang iyon. Lalo na ang nanay niya. Sinasabi pang sisirain daw nila ang negosyo mo sa fried rice. Kailangan mong mag-ingat. Napakawalang hiya naman yan. Si Dong Biao naman talaga ang unang nanggulo. At ang nanay niya palaging arogante. Wang Peng, mag-ingat ka. Salamat po sa paalala ninyo, Tita Lee at Meng Jiao. Wala naman akong ginawang mali. Hindi ako natatakot sa kanila. Matapang ang batang iyon. Tungkol sa negosyo mo sa fried rice, makakatulong din ako ng kaunti. Sa manukan ko, ang pinakakulang ay mga itlog. Kamakailan ang presyo ng itlog sa palengke. Tumaas na sa 3 mao bawat isa. Mula ngayon, dito ka na kumuha ng paninda. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamababang presyo. 2 mao bawat isa. Ay, maraming salamat po talaga, Tita Lee. Talagang malaki ang naitulong ninyo sa akin. Si nanay ni Meng Jiao ay nagtatrabaho sa isang state enterprise. At mahigpit ang family planning nila. Iisa lang ang anak nilang prinsesa. Alam mo ba kung gaano nila siya katingga? Nasa palad, takot madapa. Nasa bibig, takot matunaw. Sanggol na prinsesa. Sana lahat kayo. Ituon ang buong lakas ninyo sa pag-aaral. Tita Lee, naiintindihan ko ang ibig ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Talagang matalino si Wang Peng. Noong una kong buhay, nagkaroon ng malang bird flu outbreak. Noong taong 1973. Mabilis na mawawalan ng kabuhayan si Wang Elsu. Dahil ang mga manok sa negosyo ng amo niya ay tinamaan ng bird flu outbreak. At nalugi ng todo. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong maagap akong makapagbabala. Para matulungan ang pamilya Lee na makaiwas sa sakunang ito. Tita Lee. Baka po may malaking problema rin kayo. May malaking problema ako. Anong problema? Ang kaklase ko rin ay nag-aalaga ng manok. Lahat ng manok nila ay may bird flu. At wala nang epektong gamot. At mabilis na mamamatay ang lahat. Malaki ang naging lugi nila. Natatakot akong mabilis na kumalat ang bird flu. Kaya payo ko, ibenta na ninyo agad ang lahat ng manok. Tama lahat ng sinabi mo. Walang duda. Salamat sa paalala mo sa akin. Aayusin ko agad ng maayos ang bagay na ito. Ang fried rice na gawa sa itlog ng pamilyang ito ay talagang hindi malinis. Sakit ang tiyan ko sa sobrang pagpigil. Wag na wag kayong bibili. Isang barya, isang plato ng piniritong kanin. Ano pa bang malulutong na sangkap ang magagamit? Itlog na pinirito. Sabi ko na nga ba kung paano ko ibebenta ng napakamura. Hindi kaya talaga malinis iyan. Sige na nga, di ako bibili. Ayoko na rin. Nakakatakot kayo. Huwag kayong makinig sa pinagsasabi niya. Hindi naman talaga siya bumili ng piniritong kanin dito ngayon. Talagang naghahanap lang ng gulo. Dito talaga ako bumili. Gusto ninyong mang-abusado ha? Mga kaklase, wag na kayong mamatay sa inis. Bibili pa kayo ng pagkain niya. Kapag nagkasakit kayo dahil sa kinain ninyo, sino ang mananagot sa ospital? Aray, sobrang sakit ko. Siguradong sinanay ni Dong Biao ito. Hindi ko akalaing pupunta siya agad dito para maningil ng ganti. Ale, ikaw ba ang nanay ni Dong Biao? Tama na, sino bang naglakas loob apihin ang anak ko? Pinapakiusap ko sa inyo, mag-sorry na kayo sa anak ko. Kung hindi ko ito palalampasin. Hindi ko talaga kaya. Hindi ako hihingi ng sorry. Sige na, iho. Magsisisi kayo balang araw. Halika na, tingnan ninyo. Kainin ninyo tapos ayaw ninyong managot. Napaka hindi malinis ng piniritong kanina iyan. Mga kaibigan, wag na kayong mapaniwala ulit. Wag ninyong paniwalaan ang sinasabi niya. Lahat ng sangkap namin ay sariwa. Walang problema sa kalinisan. Ale, kung magulo ka pa rin ng ganyan. Ipapatawag ko na ang pulis. Alam ko ang pakay mo. Hindi naman kayo kapos sa pera. Hindi ito tungkol sa bayad sa pinsala. Tama ang sabi mo. Ayoko ng pera. Gusto ko lang na hindi ka makapagnegosyo. Kahit ipatawag mo pa ang pulis. Hindi rin ako natatakot.
Huling paalala ko sa iyo. Mag-sorry ka na sa anak ko. Hindi ako titigil araw-araw akong pupunta rito. Napakawalang hiya ng babaeng ito. Ang sarap na negosyo. Napasabog niya ang mga customer. Ang pinakamahirap ay, kapag umabot pa ito sa paaralan. Talagang lagot na ang negosyo natin sa hinaharap. Nakakainis talaga ang si Dong Biao na iyan. Pupuntahan ko siya para ayusin ito. Ay! Ano ba kayo, bakit pawang mainit ang ulo ninyo? May nangyari ba? Nga naman, bakit ni isang customer wala tayo ngayon? Ang bilis naman nating maubusan. May sinadyang pumunta rito para manggulo. Si nanay ni Dong Biao. Sino pa ba kundi siya? Humiga sa sahig nagpagulong-gulong. Dinumihan at siniraan niyang hindi malinis ang piniritong kanin natin. Sinira niya ang tiyan niya. Pinatakas niya ang lahat ng customer. Sobra na talaga. Kailangan kong sabihin ito kay tatay. Siguradong matutulungan ka niya. Hindi na kailangan abalahin si Tio. Kaya ko naman itong ayusin mag-isa. Nalimutan ko tuloy ang totoong pakay ko ngayong araw. Heto. Ipinapabigay ito ng tatay ko bilang pasasalamat sa iyo. Tama ang sabi mo noon. Sa mga araw na ito, marami ng alagang manok sa paligid. Ang daming namatay sa sakit. Buti na lang nakinig si tatay sa iyo. Kaya naibenta agad niya ang mga manok. Halos walang nawawala. Ipinagawa ako ni tatay na pasalamatan ka. Sabi rin niya, kapag nagbago ang araw, yayain daw kita sa bahay namin para kumain. Kuya Peng, ang galing mo talaga. Talagang parang may mahiwagang kamay. Nakatulong ka ng malaki sa pamilya namin. Sigurado ako. Tutulungan kitang ayusin ang abalang ito. Kung ganoon, salamat ng maayos, Tio. Hindi na ako tatanggap ng pulang sobre. Sa susunod na kain, tiyak pupunta ako. Hindi pwede yan. Sinabi na talaga ni tatay. Kailangang tanggapin mo. Sige, tatanggapin ko na. Sakto, nagprito ako ng ilang plato ng fried rice. Kainin ninyong dalawa. Ayos, gutom na ako sa fried rice mo. Kuya Peng, bumalik na naman sila. Hindi kaya may gulo na naman sila. Kuya Peng, ngayon. Hindi na pwedeng palampasin pa ang hambog na babaeng yan. Walang problema, hindi na siya makakapagpasasa ulit sa pagkakataong ito. Diretso na nating ipaabot sa presinto. Abala ako dito, kaklase Wang Peng. Ano na naman bang balak mo? Hindi pa ba tapos? Nagka-misunderstanding tayo kahapon. Ako ang hindi nakaunawa sa pagkakamali ko. Mali rin ang anak ko. Apo, bilis, humingi ka ng paumanhin kay kaklase Wang Peng. Kaklase Wang Peng. Pasensya na, ako kasi ang hindi nakapagpigil sa sarili. Pakisuyo, patawarin mo na ang nanay ko at inabala ka pa. Talagang pasensya na. Sige, tinatanggap ko ang paghingi ninyo ng tawad. Pero ang fried rice ko. Paano ang lugi ko sa negosyo? At sinira pa nito ang pangalan ko. Tama ang sinabi mo. Kasalanan namin ang pangyayaring ito. Itong pera na ito ang kabayaran sa lugi mo. Hawakan mo na, buntis. Hindi mo ba nararamdaman na masyadong kaunti ang 200? 200 piso pa kulang. Sahod na iyan ng isang karaniwang tao sa isang buwan. Ang fried rice ko, isang araw pa lang, kumita na ng di bababa sa 200. Ang ingay mo naman. Isang linggo kaming hindi makakabawi. Sa tingin mo, sapat na ba ang 200 o hindi? Magkano ba ang gusto mo? 500, wala nang tawaran. Nababaliw ka na ba, Wang Peng? Ano ang sinabi ni kaklase Dong? Hindi ko narinig ng malinaw. Nagbibiro lang siya. 500 piso, 500 piso. Utang pa sa akin ni Boss Lee. Nang mahigit 9,000 piso para sa pakain. Ngayon kailangan ko ng perang cash para mabayaran ang utang sa bangko. Nakakaabala pa rin, kaklase Wang Peng. Sabihan mo na lang si Boss Lee. Kung ganoon, hindi na namin kayo abalahin. Mga kaibigan, napalago ko na ang aking negosyo. Hanggang sa muli. Mauna na ako, hindi na kita ihahatid. Ano ba ang nangyayari sa kuya? Noong kahapon, binigyan ka ni Tio Lee ng 1,000. Ngayon, binigyan ka naman ng nanay ni Dong Biao ng 500. Siguradong may balak silang kumita sa iyo, ate. Kumita saan? Kabatch ko lang naman ang pinsan ko. Ate, ang talino mo talaga. Hindi ko inaasahang makikipaglaro ka pa sa akin. Huwag kang mag-alala, ngayong gabi siguradong aanyayahan kita na kumain sa labas. Kahit ano lang. Sandali, pupunta pa tayo sa mall mamaya. Bibili tayong lahat ng bagong damit. Kuya Peng, long live, long live. Ang gwapo, ang ganda, dumating na. Lahat ay agad na lumayo. Hahaha, aba. Ayoko talagang magsuot ng ganito para lang magprito ng kanin. Baka madumihan, masasaktan ako ng husto. Ate Fang, huwag kang mag-alala sa suot mo. Bili muna bago bumili ulit. May pera kami. Kuya Peng.
Grabe naman ang astig ng pampublikong sasakyan na ito. Ikot ka muna sa paaralan. Ang dami sigurong nagpapaakit na magandang dalaga. Naiinggit na ako, hintayin mo lang at kikita na ako ng malaki. Aayusin ko kayo ng maayos. Ako pa rin talaga si Kuya Peng. Lumayas ka nga. Huwag mong dudumihan ang bago kong damit, hahaha. Kuya Peng, tingnan mo iyang binte ng dugong halimaw mong nakababatang kapatid. Yung katabing babae. Anak iyon ng may-ari ng pinagtatalaan ng video sa estasyon Kanluran. Si Zhang Qianqian, mukhang yumaman na ang pamilya niya. Hehe, gusto niyang makaiwas sa hirap ng ilang taon. Mukha nga. Ikaw talagang dugong halimaw na kapatid. Matindi ang panlasa mo ah. Siguradong hindi siya pinapansin ng mga tao. Nga rin. Si Zhang Qianqian kahit hindi kagandahan. Pero mayaman ang pamilya niya. Siguradong hindi siya pinapansin ng dugong halimaw na iyon. Tingnan mo nga iyang itsura niya. Nakita niya ang bago mong kotse. Sa isip niya, parang mga langgam lang ang dami ng pera. Tama. Narinig ko na alipin siya ni Dong Biao. Araw-araw siyang pinapatawag at pinababalik. Kung wala na ang inaalagaan ko. Wala na siyang magagawa kundi magpaalipin sa iba. Mabuti na lang at nakawala ka sa pamilyang ito. Sadyang ikaw ang pinakamaalam. Sa buong buhay mo. Tatay, nanay, nakauwi na ako. Ay anak, nakauwi ka na. Pagod ka ba, nanay? Naglakad ka lang pabalik. Tatay. Masyadong mahal ang pagsakay sa motorsiklo. Kaya naglakad na lang ako pabalik. Alam mong magtipid, ayos na iyan. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ako kailanman nagwaldas ng pera sa paaralan. Nga, tatay. Sa pagsusulit ko ngayon, ikawalo ako sa buong klase. Alam ko na talagang kaya mo. Siya naman. Narinig ko, nakapag-78 lang siya. Talagang dapat lang iyan, pabigat talaga. Kuya, ikaw yung ikawalong pwesto sa klase ninyo. Si Kuya ang pwesto 48 sa buong paaralan. Kung mapapabilang ka sa ranggo ng taon. Siguro nasa labas ka pa ng 300. Kuya, mag-aral kang mabuti. Umaasa na lang sa inyo si tatay at nanay. Kayong dalawa, tumahimik na kayo. Ang daldal ninyo, hindi ba kayo napapagod? Sisikapin ko po. Tatay, ayoko nang tumira sa dorm. Gusto kong umuwi araw-araw. Pwede mo ba akong bilhan ng bisikleta? Bisikleta, nababaliw ka na ba? Hindi nga namin kayang bayaran ang matrikula ni Wangxia. Tapos gusto mo pa ng bisikleta. Magsalita ka nga. Bakit ayaw mong manatili sa dorm? Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sinabi nilang kupas na ang suot ko. Mukha akong pulubi. Sabi nila ayaw nilang makipagkaibigan sa akin. Paano naman ganito? Sobra na iyan. Mga walang disiplina na kupal. Ay. Bukas, sumama ka sa tatay mo sa bayan. Bibilhan ka ni tatay ng bago. Kuya. Palibhasa, ang laki ng ligalig mo, sira na ang isip mo sa bagong damit. Hindi ako papayag. Tatay, sobra ka ring pabor sa kanya. 3 beses na akong tinawag ng guro para singilin sa matrikula. Kapag hindi pa ako nagbayad, papauwiin na ako ng aking ate. Pera na nga, ipambili mo pa siya ng damit. Tay. Unahin na ninyong bayaran ang matrikula ng mga kapatid ko. Pwede pa ba akong maghintay-hintay? Sino ba ang nagsabing tapos na ang usapang ito? Kung pera ang usapan, kung paano ko gastusin, ganoon ko gagastusin. Sa tingin ninyong mga babae, wala lang ba akong nag-aaral o hindi? Kung ganyan din lang, magtrabaho ka na lang sa timog. Sa isang buwan, pwede ka pang kumita ng 100 o 200. Tay. Masyado kayong may kinikilingan. Tama ang sinabi ng tatay mo. Ang anak na babae na ikinasal na. Parang tubig na naibuhos na. Wala ring saysay ang paggastos sa pag-aaral ng babae. Mas mabuti pang mag-asawa na lang agad. Ayaw ninyong pag-aralin kami. Kalimutan ninyong mangarap. Wang Song. Lumayas ka nga rito, bilis. Ligifang, lumabas ka at linawin mo ang usapan. Bakit ka nagtatapon ng damo sa lupa namin? Ano ba kayo? Lakas loob pa kayong mang-api sa tapat mismo ng bahay ko. Walang hiya ka, Liu Chunhua. Ilang mata ba ang nakakita sa akin? Nagtapon ka ng damo sa lupa ninyo. Hindi ba ikaw at sino pa? Nakita ko kahapon na pumunta ka sa bukid. Magkatabi lang ang lupa natin. Malinaw na anak mong bunso ang may gawa. Nagkalakas loob ka pa bang umasta ng ganyan? Tamad naman talaga ang mag-asawang ito. Hindi na nakapagtataka na gumawa sila ng ganitong kahiyahiyang bagay. Nakita ko rin kahapon.
Totoo ngang sinaligifang na mag-asawa. Ang nagtapo ng damo sa lupa ng iba. Huwag kayong basta-basta mamamaliit ng iba dito. Kaunti na lang at magsasalita pa ako ng mas mahaba. Ngayon, kailangan ko kayong turuang mabuti. Kayong dalawa na walang alam sa tamang asal. Tumigil kayong lahat. Bilisan ninyong tumigil. Tingnan ninyo ang laki ng gulo, kailangan pa bang umabot dito? Pare-pareho lang naman tayong taga na yon. Hindi ba pwedeng ayusin na lang ng maayos? Ang punong na yon ay dalawa ang hindi marunong makipag-usap. Sinadya nilang magtapo ng damo sa lupa ko. Ilang tao sa buong na yon ang nakakita. Pero ayaw pa ring umamin. Talagang wala na kayong hiya. Nakakahiya talaga. Inaapi ninyo ang panganay namin dahil wala siya rito. Sinasadya ninyong puntahan at apihin kaming mag-asawa. Matagal nang alam ni Wang Peng na malupit kayo sa inyong pamilya. At naputol na ang relasyon ng dalawang mag-asawang mapanlamang. Ang kapal ng mukha mong banggitin siya. Sige na, dito na lang natin tapusin ang usapang ito. Wang Song, Li Gifen. Kayong mag-asawa, mag-isip-isip din kayo. Sa araw-araw, tamad na nga, mahilig pang manglamang. Sa pagkakataong ito, kayo talaga ang mali. Ang masaktan ay kayo rin ang may kagagawan. Saan ka pa hihingi ng katuwiran, wala na, pati ikaw. Malinaw naman dahil wala si Wang Peng sa bahay. Kaya lang naglakas loob na pumunta rito para apihin ang kanyang mga magulang. Kung narito lang si Wang Peng, baka hindi niyo na makontrol ang sarili ninyo ngayon. Ha! Maghiwa-hiwalay na kayo. Wala namang magandang pagmasdan dito. Magkaabalahan na kayo sa kani-kanyang gawain. Wang Song, ngayong ibinigay na natin sa Deputy Village Chief ang mukha. Palalampasin muna kita. Pero sa susunod, hindi na kita palalagpasin. Ikalawa, ang labo mo naman. Noon pa man hindi na dapat. Pinilit mo pang paalisin si Wang Peng. Hindi ba at wala si Wang Cheng sa bahay? Walang silbing bata. Sinaktan na ang sariling ama, nakatunganga pa. Nakakainis. Kayo ng asawa mo, puro pakinabang lang ang gusto. Wala nang iba pang dapat sisihin kundi ang iba. Mag-aral ka ng mabuti. Para makapasok ka lang sa magandang unibersidad. Doon lang tunay na aangat ang pamilya Wang natin. Kapos lang talaga ang buhay namin sa bahay. Huwag mo munang isipin ang pagbili ng bagong damit. Hintayin mo na lang matapos ang bagong taon. Huwag kang mag-alala, kuya. Pagdating ng araw, tiyak na aahon din ako. Sisiguraduhin kong mababayaran ng mga magulang ko ang inutang nilang sama ng loob. Enye. Ang dalawang iyan, ang bagay na nga sa isa't isa. Ayokong makisali at magmukhang ilaw lang sa gilid. Ate, magkano ang isang serving ng fried rice? Bawal ang tingi, 1 yuan isang plato. Ang hina ng boses mo. Lakasan mo, sabihin mo nga sa kuya mo. Mga bata, hindi madali para sa dalagang namamalimos sa buhay. Mas mahinahon sana kayo. Anong klaseng tao ka ba? Bakit ka pa nagpapanggap na mabait dito? Kung may problema, pag-usapan ng maayos. Hindi kailangang magbuhat ng kamay. Huwag kang padalos-dalos. Ganito lang talaga ako. Ano bang magagawa mo sa akin? Huwag na kayong manakit sa kanya. Ang puti at makinis ng kamay ng dalaga. Gulo ang gusto ninyong dalhin. Sige nga, kaya mo bang saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Sige, subukan mong hawakan ang kuya mo. Sasaktan ko kayong dalawa, mga pasaway. Kung ayaw mo, may katapat iyan. Si Wang Peng ng grade 1. Kayong dalawang bagitong ito. Naglalakas loob pang manggulo sa labas. Sige, hintayin ninyo kami. Ang dalawang bagong-bago lang ay mula sa klase 18. Ang kuya ni Zhang Qianqian at ang pinsan niya. Mag-ingat kayo. Hindi ordinaryo ang pinanggalingan niya. Sobrang hindi ordinaryo. Ang tatay ni Zhang Qianqian ay si Zhang Chenggong. May itinatag na karaoke hall sa tabi ng estasyon ng tren. Sinasabing hindi iyon malinis na negosyo. Kilala si Zhang Chenggong bilang self-overlord. Masamang bangga iyon na hindi pwedeng baliwalain. Sa Ping'an County, kilala siya sa pagiging abusado. Ang dalawang bagong-bago lang kanina ay ang anak niya at ang pamangkin niya. Dati, si Bei Batian, dahil sa kanyang kasamaan, kumain ng mani at mais na naipon para sa pangkat. Mag-ingat ka at magbantay. Salamat sa paalala mo, kaklase. Pakikain ang fried rice. Salamat na lang, ang hirap tumanggi. Sige, alis na ako. Masarap iyan, balikan mo ako. CJ. Naku, paano na ito at lalong naging magulo? Wang Peng, hindi kita sinisita. Napasobra ka sa init ng ulo mo kanina. Nagpasalamat lang si Guru Chen sa pagtulong. Ate Fang, ito si Guru Chen, ang tagapayo ng klasiko. Alam ko na. Sinabi na sa akin ni Guru Chen kanina.
Siya ang tagapayo ng klase mo. Dinagdagan ko pa ng kaunti para kay Guru Chen. Sinabi kong hindi na kailangan ng pera. Pero pilit talaga ni Guru Chen. Tama lang naman, mahirap kumita ng pera ngayon. Guru Chen, sa susunod hindi ka na pwedeng magbigay ng pera. Tayong magkakapit-bahay lang naman. Sige, sa susunod hindi na ako mahihiya. Tungkol naman doon, ano na ang gagawin natin? Itlog na sinangag. Ayos na ang sinangag, baka mahirapan ka pa. Huwag ka nang mag-alala, Guru Chen. Kapag dumating ang kotse sa tapat ng bundok, may daan iyan. Pagdating ng oras, saka na lang natin pag-usapan. Sige, mauuna na ako. Paalam na, kasama sa klase ni Li Fang. Paalam, Guru Chen. Dahan-dahan lang, huwag ka nang maghatid. Bumisita ka lang kapag may oras ka. Ate Fang, gusto mo ba ako bilang homeroom teacher? Ha? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako babagay sa kanya. Bakit hindi babagay? 18 taong gulang ka pa lang, 30 na siya. Ikaw ang babagay sa kanya, sobra pa nga. Teacher siya, ako ano lang. Hindi nga ako nakapasok sa kolehiyo. Hindi nakapasa sa college, hindi ibig sabihin walang pinag-aralan. Huwag kang magmaliit sa sarili mo. Maganda ang ate ko. Mabait pa. Sinabi ko ng babagay kayo, babagay talaga. Ay, tigilan mo nga ang pagiging kuripot. Bilis, magtrabaho ka na. Egg fried rice. Ay naku. Kuya Dahan. Bakit ka na parito? Wang Peng, sa wakas nakabalik ka rin. May kailangan ba, Kuya Dahan? Wang Peng, hindi ka mapakawalan ni Kuya. Kailangang lumikas na kayo. Ibabalik ko na ang pera mo. Sa 3 buwang ito, hindi na kita sisingilin. Ang biglaan naman ito. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Ha? Ako ang nagpasabi sa kanya na huwag nang ipaarkila sa iyo. Ikaw ay... Ako si Zhang Chenggong. 3 araw na ang nakalipas, binugbog mo ang anak ko. Pasensya ka na, Wang Peng. Wala rin akong magawa. Bukas kailangan na ninyong umalis. Hindi na kayo kailangang maghanap pa ng bahay. Walang magpapaarkila sa inyo. Mabuti pang umuwi na kayo sa baryo. Sobra ka naman, Ginoong Zhang. Napakalaki ng Ping'an County na ito. Bawat may-ari ng paupahan, sumusunod lang sa sinabi mo. Ano raw, kuya? Hindi ko maintindihan. Mas malinaw ka pang magsalita kaysa sa lahat. Yung gulo noon, anak mo ang may kasalanan. Pakiayos na lang ang pagpapalaki. Wala pang may lakas ng loob magsalita sa akin ng ganyan. May tapang din pala ang kabataan. Ha. Wang Peng, mukhang hindi mo ito kaya. Pasensya na talaga. Lumipat na lang kayo bukas. Sige, Kuya Dahan. Bukas ng maaga, lilipat na kami. Talagang ang sama ng trato sa atin. Kuya Peng, kung gusto mo, pumunta muna tayo sa bahay ko at magplano. Tapos saka tayo mag-isip ng paraan. Ayos lang, Ate Fang. Pupunta muna ako sa bahay ni Li Mingjiao. Siguradong may paraan ang tatay niya. Ang bastos ng demonyong iyon. Anak, samahan mo ako sandali. Tumira ka muna sa lumang bahay namin. Tingnan ko lang kung ano pa ang kaya niyang gawin sa iyo. Nakakahiya naman, Tio Li. Ako na muna ang sasalo nito. Balak ko na talagang bumili ng bahay. Kapag nakabili na ako, lilipat na agad ako. Hoy bata, ilang taon ka lang, bibili ka na ng bahay. Maaga o huli, kailangan din naman. May naipon na rin akong pera. Lumang bahay pa ito bago ang pagpapalaya. Mas matanda pa sa akin. Medyo delikado na rin. Pero walang tagas, walang sira sa ulan. Hindi na ako sisingil ng upa. Isipin mo na lang na. May bantay ka sa lumang bahay. Tio Li, hindi ako nagbibiro. May balak ka bang ibenta ito? Ang balak mo sa bakuran na ito. May dating ang pagbili mo sa bahay na ito, ha? Gusto mo nang ibenta ang bahay na ito mula pa noon. May kaunti akong hindi kayang bitiwan. Kung tutuusin, ito ang lugar kung saan ako lumaki. Hindi ito biro. Seryoso ako. Nasa sentro ng baryo ito. Sigurado ka bang bibili ka? Ipalipat mo rito ang iyong rehistro ng sambahayan. Tunay po, Tito Li, gusto ko talagang bumili. Kung sakto ang presyo. Bukas, magbibigay na ako ng down payment. Hahaha, pareho pala tayo ng ugali, iho. Pareho tayong may palaban na ugali. Babalik ako para kausapin ang asawa mo. Kung ganoon, salamat na lang muna, Tito Li. Ang galang mo naman, lugi ka pa sa akin. Xiao Peng, tikman mo agad ang luto ni inay. Salamat sa pag-aalaga ninyo ni Chali. Kung ganoon, hindi na ako atubili. Talagang masarap. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na ulam. Hahaha, masarap ba? Dito ka na madalas dumaan. Kung ganoon, hindi na ako atubili. Pag nagutom ako, babalik ako. Kaklase Wang, ang totoo, hindi ka pala maarte. Mingjiao, mag-ingat ka sa pananalita mo. Bumibisita pa talaga si Wang Peng. Masaya kaming dalawa ng iyong ina. Iho, nakipag-usap ako sa asawa mo. 10,000.
Ibibigay na namin sa inyo ang lumang bahay. Si Yao Peng, hindi ka nga siguro pagbabasaran ng iyong tito. Pwede kang magtanong-tanong pa sa paligid. Li Wen, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Siguradong hindi mura. Alam ko naman. Salamat po, Tito Li, Tia Li. Bukas, dala ko na ang pera. Agad na nating pipirmahan ang kasulatan at aasikasuhin ang mga papeles. Nakapuno ka na ng pera. Akala ko nagtitipid ka lang. Sa tag-araw, ang bentahan ng pakwan ay kumikita rin. Sakto lang na nakapag-ipon ako ng 10,000. Bukas, isang bagsakan kong aasikasuhin ang rehistro ng sambahayan. At maaasikaso rin yan para sa iyo. Sa inyo ko na lang ihahabilin ang bagay na ito, Tito Li. Tama po, Tito Li. Nais ko pong humingi ng payo sa inyo sa isang bagay. Ano iyon, diretsuhin mo lang. Kung magbubukas ako ng recording hall sa istasyon ng tren, magkano ang kailangang puhunan? Gusto mong makipagsabayan kay Nanbatian. Iyan ang nasa isip mo. Pero ngayon, wala akong pera. Iho, minamaliit pa rin pala kita. Si Yao Peng, wag mong tularan si Zhang Chenggong. Illegal yon. Napakadelikado. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng iligal na bagay. Ang pag-invest sa recording hall ay hindi maliit na halaga. Mga tantiya ko lang. Hindi bababa sa 10,000. 10,000 ang laki naman. Para sa atin, napakalaking halaga na niyan. Mga 10,000 lang ang halaga niyan. Yung recording machine ng Sony, nasa halos 20,000. Ang mas malaking VC, lampas 10,000 rin. Mahal din ang mga tape. Dapat mga 4 o 500 ang bawat isa. Ang magagandang pelikula, kailangang bilhin din. Hindi rin naman puro bagong bili. Laging may napapalitan at napupunit. Mga 50,000 ang kailangan dito. Hindi mababa ang gastos. Dagdag pa ang upa ng silid, mga mesa at upuan, at iba pa. Talagang aabot ng 80,000. Tito Li, may naisip po ba kayo? Mag-partner na lang po tayo. Maglalabas ako ng 1,000 para sa puhunan. Kayo po ang bahala sa operasyon. Ako ang bahala sa pagkuha ng mga recording tape. Alam ko kung ano ang pinakauso. Sisiguraduhin kong hit ang mapipili kong mga pelikula. Tiyak na magiging malugod ang pagtanggap sa inyo. Anak, parang minamaliit pa rin kita. Pwede ring isaalang-alang ang bagay na iyan. Pag-usapan natin ng maayos. Kumain muna tayo at dagdagan mo pa ang kain. Sige, ayos na iyan. Salamat, Tio Li. Tiyuhin ni Li, tiyahin ni Li. Nakuha ko na ang pera. Nadala na ba ang rehistro ng sambahayan ni Xiao Wang? Patingin muna sa sekretaryo ng baryo. Kasama ang mga papeles, ayos lang iyon. Kayo na muna ang mag-usap. Bata, may masama akong sasabihin. Gusto mo bang mawalan ng tirahan? Si Xiao ang suwang ay magbibigay sa kanila ng 1,000 na piso. Naunawaan ko, ayos na iyan. 100,000. Hahanda na raw ang kasunduan kahapon. Tingnan mo, wala namang problema. Sekretaryo, napag-usapan na natin yan. Medyo masalimuot ang proseso. Baka kailanganin mo pa ang pakikipagtulungan sa huli. Sundin na lang natin ang proseso. Walang problema, Tiyo Hai. 2 buwan lang, naging 10,000 na ang halaga. Ang talinong ito, gamitin mo sa pag-aaral. Maaga ka pang nanguna. Hindi rin naman napabayaan ang pag-aaral. Tungkol sa record room na iyan, tatanungin ko pa ng mabuti. Sige, susundin ko ang sinabi ni Tio Li. 2 buwan lang, naging 10,000 na ang halaga. Tama na, Lawang. Lumapit ka rito at magpahinga muna. Ano man iyan, hintayin mong matapos ko muna ito. May seryosong abiso si Lawang para sa inyo. Tingnan mo ang dokumento. Nagbalita na si Wang Peng ng pamilya ninyo. Bumili siya ng maliit na bahay sa kabayanan. Inilipat na rin niya roon ang rehistro ng sambahayan. Naging bahay urban na ang rehistro niya. Ano, ang lokong iyon ay bumili ng bahay sa kabayanan. Talagang wala na siyang kinalaman sa baryo. Hindi ito huwad. Kahapon, magkasama kaming pumunta ng sekretaryo. Asikaso sa kabayanan ang ginawa para sa kanya. Kalahating mo na bakuran. 3 silid na bahay. 2 silid sa silangan. Kabuang 100,000. Sabi pa niya, balak niyang magpatayo ng 2 palapag na maliit na bahay sa hinaharap. Pinapunta niya ako para tumulong sa paggawa. Sa 2, talagang sakim sa pera. Personal niyang ibinigay ang sariling punong pinamumutuan ng pera. Bandang huli, magsisisi rin. Totoo ba o hindi ang 100,000? Hindi ba ninyo kami pinapaniwalaan? Kahit ang aming mga taga-baryo, hindi nila kayang lokohin kayo. Totoo, ako mismo ang nakakita sa kasunduan. Papel at itim na tinta, hindi pwedeng magkamali. Sa 100,000, ilang bigas na kaya ang mabibili? Ilang bagong damit ang maipapatahi? Ilang pirasong karne ang maipagagawa? Napakalaking pakinabang yan. Iyan na lang ba talaga at wala na? Walang utang na loob na anak. Nasaan ang bahay? Pupuntahan ko siya. Nag-aaral siya sa 2 mataas na paaralan ng kabayanan. Kung gusto mong pumunta, sige, puntahan mo. Anong karapatan mo para angkinin ang lupain ng aming bahay?
Iyon ay naipamahagi na kay Wang Peng. Inilipat na niya ang rehistro ng sambahayan palabas ng baryo. Ayon sa batas, dapat ibalik ito ng buong pamayanan. Makatarungan at naaayon sa katwiran. Hindi ako pumapayag na umalis siya. Ang lupa ay mananatili kay Wang Cheng. Ang lupain ng bahay ni Wang Cheng ay lumang bahay. Iyan ang malinaw na nakasaad. Wala nang puwang para makipag-usap. Pumirma ka na lang, Lao Wang. Napagpasyahan na ito ng pamayanan ng baryo. Kailangang may lohika tayo. Hindi pwede, lupa ko iyan, bakit ko ibibigay? Nagpapabatid lang kami. Hindi para makipagkasundo kami sa iyo. Kung hindi ka pumayag, pwede kang pumunta sa barangay para magreklamo. Hindi na pwede ang pagtitiwala sa pamilya. 10,000, hindi mo pwedeng lutangin lang para sa kanya. Pupunta kami sa bayan para kumuha ng pera. Kung hindi mo ibigay, aagawin ko ang bahay niya. Kuya Peng, tama na. Napakarami ng ulam, hindi na maubos. Dumating na, nagsimula na ang saya. Guro Chen Mengjiao. Salamat sa pagtulong ninyo sa akin sa pag-aaral, araw at gabi. Kuya Li, magandang tanawin. Salamat sa pagtulong ninyo sa akin sa pagbebenta ng takeout. Ate Xia Ofang, salamat sa palagi mong pag-aalaga sa akin. Hindi maghihiwalay, hindi magtataksil. Iniinom ko ang tagay para sa lahat. Ako na ang unang iinom bilang paggalang. Halika. Tagay. Yehey. Napakasarap. Kuya Peng, napakahusay ng pagluluto mo. Sa susunod, siguradong suswertehin ang mapapangasawa mo sa sarap ng luto mo. Hinihiram ko ang mabuting hula mo. Siya sa dati niyang buhay. Sa ngayon, dapat nasa lungsod ng probinsya siya. Nag-aaral sa eksperimento na mataas na paaralan. Hindi ko alam kung saang klase. Kakaliban ko lang tiningnan ang silid na iyon. Napakabulok at marupok ng bubong ng silid na ito. Lumana at pudpod ang mga biga. Delikadong bahay ito. Sa malakas na nyebe, madali itong guguho. Kailangang muling itayo. Plano kong gibain at itayo ulit sa susunod na taon. Magpatayo ng 2 palapag na bahay tulad ng kay Mengjiao. Na may ganitong disenyo. Maganda ang target. Pero napakahirap. Sa bahay namin, ang bahay na 200 metro kwadrado ay umabot ng 60,000. Kikita ka ng 60,000 sa isang taon. Sobrang bigat ng pressure. Ako na mismo ang gagawa. Para makatipid sa lahat ng gastos sa paggawa. Sa dati kong buhay, ilang taon akong nagsaka at nagtrabaho sa lupa. Kaya kaya ko ang tamang paggawa ng 2 palapag na bahay. Para sa akin, madali lang ito. Hindi totoo. Abala ka sa pag-aaral. Wala ka ng panahon. At malapit nang pumasok ang taglamig. Hindi kakayanin ng lumang bahay ang lamig ng taglamig. Tama na ang mga alalahanin, Wang Peng. Binabati kita sa paglipat mo. Itong ballpen ay regalo ko sa iyo. Ha ha ha. Binabati kita sa malaking lipat mo. Ano ba naman itong lamig, parang 3 araw ng yelo. Bukas, hihingi ako kay Wang Peng ng pera para bumili ng kalan na uling. Bukas, diretsong pupuntahan ko siya para usisain. Gumastos siya ng 10,000 para bumili ng bakuran. Dapat bigyan niya ako ng hindi bababa sa 8,000. Kung hindi, hindi matatapos iyan. Talagang walang hiya ang pamilya niya. Teka, kasama pa ba ang lupa sa nayon? Yeksad, may binabalak si Secretary Shu. Malaki ang sansang hindi mahahati. Paano kung sakaling mahati nga? Mas mabuti pang ang mahati. Eksakto, may isa pa akong mahahanap. May dahilan si Wang Peng para manghingi ng pera. Matulog ka na, bukas na lang muna ang pera. Ang usapin sa paghahati ng lupa, saka na natin pag-usapan. Tio Li, nandito na kayo. Xiao Peng. Maglalabas ako ng 50,000 cash. Pwede bang ibalik mo na lang sa akin ang bakuran? Tio. Sa akin na ngayon ang bahay. Hindi ko iyon ibebenta. Tio Li. Masyadong malamig ang lumang bahay. Gusto kong umupa ng mas mainit na bakuran para malampasan ang taglamig. Huwag na magrenta, tumira muna sa bahay ko ngayong taglamig. Hindi pa napagdedesisyonan ang bayad pinsala. Ituloy mo lang ang pagpapatayo ng bahay, sigurado ang kita. Tito Li, hindi muna ako pupunta sa inyo. Plano kong magpatayo agad ng ilang bahay na yari sa ladrilyo. Wang Peng, ang galing talaga ng diskarte at swerte mo. Hindi ako makikipagtalo, bilib ako sa'yo. Bilib din talaga ako sa galing at swerte ni Kuya Wang Peng. Totoo yan. Tungkol sa tindahan ng videotape, magbibigay ako ng konsesyon. Ibibigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan sa pagbili at pamamahala. Nagtitiwala ako sa diskarte mo, pamangkin. Siguradong magtatagumpay tayo.
Mabuti naman kung ganoon, Tito Lee. Pag-usapan natin ng mas detalyado sa loob. Wang Cheng, saan mo nakuha ang damit na suot mo? Mukhang hindi yan mura. Hindi ko naman pwedeng sabihin na galing yan sa palitan ko sa pag-aari ni Zhang Qianqian sa kagubatan, di ba? Bigay lang yan sa akin ng roommate ko dahil hindi nakasya sa kanya. Ang ganda ng damit na yan. Nakatipid pa ang pamilya natin. Tama na iyang mga satsat. Punta ka sa paaralan at tawagin si Wang Peng. May kailangan tayong sabihin sa kanya. Tatay, nakita ko si kuya na pumunta sa Wang Village. Nabalitaan ko, bumili raw siya ng bahay doon. Tara, hanapin natin siya. Lolo, may Wang Peng ba rito sa baryo? Yung laging nagbebenta ng fried rice kasama ang isang babae. Meron ng ganoong 2 tao. Lagi silang nagtutulak ng kariton. Dumaan dito ang kariton ng fried rice. Kuya ko siya. Sadya namin siyang pinuntahan. Lolo, alam niyo ba kung nasaan ang bahay niya? Diretso lang sa kalsadang ito papuntang timog. Lagpas ng 2 kanto. Doon ang bahay na may bakod na kawayan. Salamat, Lolo. Sabi ni Kuya, gumastos siya ng malaki. Bumili siya ng isang bakuran. Totoo ba yan? Ano ka ba, 10,000? Babayaran sila ng 85,080. Aalisin ang baryo natin. Sinukat na ng mga opisyal ang lupain. Yung bakurang binili ng kuya mo. Pagdating ng panahon, 80,000 ang ibabayad nila. Ang swerte talaga ng batang yan. Tila nagdadala ng swerte ang ating mga ninuno. Wang Peng, lumabas ka rito. Bata ka. Bumili ka ng bahay nang hindi man lang nagsasabi sa amin. Matagal na akong humiwalay sa inyo. Wala na akong kinalaman sa inyo. Sariling pera ko ang pinambili ko ng bahay. Bakit ko kailangang mag-report sa inyo? Walang hiya kang bata ka. Paglipat mo ng rehistro, bumili ka ng bahay. Yung lupang tinitirikan ko. Direktang kinuha ng pangkat. Wala itong kinalaman sa inyo. Ang lupang iyon ay nakarehistro sa pangalan ko. Nakarehistro ito sa aking tirahan. Nilipat ko ang aking rehistro. Binabawi ito ng baryo ayon sa batas. Wala kayong kinalaman dito. Hayop ka. Ito ang tatay mo na nagpalaki sa'yo. Kung wala siya, wala ka rin. Paano mo nagawang saktan siya? Sino ang kuya mo? Siya ang naunang manakit sa akin. Walang hiya kang bata ka. Bakit hindi ka nagsalita bago ka lumipat? Hindi mo ba pwedeng ilipat muna? Ibinigay mo muna ang lupa sa kapatid mo bago ka umalis. May nag-alok pa nga ng 40,000 para sa lupang iyon. Ngayon, wala na ang lupa. Kailangang bayaran mo ang pinsalang ito. Magbayad ka ng 400,000 sa akin. Kung hindi, hindi pa tayo tapos. Pati ang basurang lupa na ito, naglalaway pa sa puno ng ginkgo. Pwede itong makaakit ng gintong phoenix. Iyan ang dugo at pawis na inipon ni Kuya Peng. Ano ang ibibigay ninyo? Sino ka ba? Anong pakialam mo sa pamilya ko? Ha? Ay! Napakalupit mo naman. Huwag na huwag kayong gagalaw. Uuwi ako at tatawag ako sa telepono. Tawagin ninyo ang mga tao mula sa himpilan. Guro Chen, tapos na ang ikalawang klase nitong hapon. Wala pa rin si Wang Peng at si Duli. May nangyari ba sa bahay nila? Ganito na lang, una kang bumalik sa silid-aralan. Pupunta muna ako sa bahay nila para tingnan. Pakawalan ninyo ako. Kapag nasa pinakamatinding sitwasyon na si Kuya Peng, dagdagan pa ninyo ng gatong. Muntik lang siyang makaahon, pero sinugod na ninyo ang bahay para manggulo. Ikaw na palabas na babaeng iyon, hindi ka karapat dapat maging ina. Hindi ka karapat dapat maging tao. Kasama, pulis. Bilisan ninyong dakpin siya. Nananakit ka ng tao. Dalhin ninyo ang babaeng ito. Aba, tingnan natin kung sino ang manghuli sa akin. Ha, gusto mo pang lumaban sa pulis? Dakpin ang babaeng palabas na ito. Ikulong siya. Kuya, pakiusap, kaawaan mo kami. Pakiusap, palayain ninyo ang nanay namin. Iyan ay paglaban sa pulis. Kung sino mang sumubok magsalita, isasama rin. Ang nanay mo, kailangang ikulong. Wala namang ginawa ang tatay mo. Umuwi ka at magmuni-muni ka mabuti. Kapag naulit pa, tiyak na parurusahan ng mabigat. Kapag nagkagulo na naman sila, tumawag ka na lang ng pulis. Ako na ang bahala sa bagay na ito hanggang dulo. Salamat, Hepelin. Nahirapan po kayo. Hepelin, ito ba sila? Guro Chen, hindi madali ang batang si Wang Peng. Pakibuti naman at kausapin mo siya.
Una na po akong babalik. Guro Chen, bakit ka pa na parito? Hindi kayo pumasok sa klase nitong hapon. Hindi ako mapalagay kaya dumaan ako para tingnan. Hindi ko inakala. Pasensya na. Pinagtawanan mo patuloy ang problema sa aming bahay. Julie, ang sugat sa mukha mo. Gusto mo bang magpatingin sa ospital? Ayos lang, hindi na kailangan ng ganoong abala. Sige na, kung wala namang problema, bumalik na kayo sa klase. Ganoon na nga. Guro, maaari po ba akong magpaalam ngayong hapon? Gusto kong mapag-isa. Sino ang mapag-isa? Ha ha ha. Wang na kapatid. Ikaw ba iyan? Apelyido ko ay Xu. Bibili ako ng kariton mo ng pagkain. Kuya Xu, pakiusap, pumasok ka at makipag-usap. Kuya Xu, magkano ang balak mong ibigay sa pagbili ng kariton ko? May dalang taos pusong hangarin ako. 2,005, paano? Ang kariton at ang puhunan, sa akin na lang. 500 lang ang bayad sa kariton dahil wala rin naman itong halaga. Ang gusto ko talaga ay ang mga suki mo. Ang kinikita ko araw-araw ay 200 order ng pagkain. Ang taas naman ng hinihingi mo. Babaan mo sa wala pang 5,000, hindi pwede. Gusto ko rin naman gumawa ng ibang hanap buhay. Kung hindi, talagang hindi ako bibitaw. Pag-isipan mo muna ng mabuti sa kakamagsalita. Kung 5,000 lang, 5,000 na. Si Dongshan ang bahala sa lahat ng kliyente para sa anak kong si Dongshan. Mga kaklase mo. Bumili ako ng negosyo para sanayin siya. Mahiyain at mahina si Dongshan. Sa paaralan, lagi siyang inaapi at hindi makaimik. May tikas at paninindigan ka. Sa susunod, pakitingnan mo siya ng mas madalas. Kaya mataas ang bayad ko para tanggapin siya. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya hanggat kaya ko. Buong halagang 5,000. Kung sasabihin mo iyan, panatag na ako. Bukas, maghahanap ako ng tao para kunin ang boss. Sige, mauuna na ako. Kuya Xue, dahan-dahan ka. Kailangan na ni Bunso ng pera ngayon. Pahiram muna ako ng kaunting panggastos. Pera, di hamak na mas masarap tingnan. Ha? Sino ba iyang gising pa sa ganitong kalalim na gabi? Ano na naman ang pinagtatalunan ninyo? Kuya Peng, 4 na tao sa tarangkahan ang humarang sa akin at humihingi ng pera. Nabayaran ko na sila. Gusto pa nga niya akong kapain. Napakawalang hiya. Ikaw na ang maghintay dito. Huwag na, wala sina nanay at tatay sa bahay, natatakot ako. Wala rin sila sa bahay. Nasaan ang bisikleta mo? Itinapon ko sa may tarangkahan. Ipasok mo agad sa loob. Babalik agad ako. Hindi pwedeng basta mawala na lang ang bisikletang nagkakahalaga ng ilang daan. Kinuha rin nila ang bisikleta at tumakas. Xiao Peng, kay Meng Jiao ba ang bisikletang ito? Nakarinig ako ng iyak pero wala ng tao roon. Kaya nakuha ko ang bisikletang ito. Salamat, tita. Unahin ko munang ibalik ang bisikleta. Xiao Peng. Ang mga hampas lupang iyon wala talagang pinipili. Huwag na kayong mag-away. Meng Jiao, buksan mo ang pinto. Nahanap na ang bisikleta. Huwag mong sasabihin kaninuman ang nangyari ngayong gabi. Kasama ang mga magulang mo. Kapag nalaman iyon ng tatay niya, mula ngayon gabi-gabi na siyang susunduin. At hinding-hindi na natin mahuhuli ang mga sugapan na iyon. Bakit ayaw umuwi ng dalaga? Kakauwi lang namin ng nanay mo. Tinuturuan ko lang ng dagdag na leksyon si Kuya Peng. Tatay, umuwi na tayo.
Si Leor Ligi ay lagi akong hinahanap. Gusto niya pang magpatayo ng 3 bagong silid para kay Xiaopeng. Kakabili lang niya ng bakuran. May pera pa ba para magpatayo ng bahay? Nga. Lalong gumaganda ang buhay ni Xiaopeng ngayon. Bukas, pupunta ako ulit para singilin siya. Kuya, bakit mo sinabi pa sa akin ang mga iyan? Sinadya mo ba akong inisin? Huwag mo akong pagkamalan para sa ikabubuti mo ito. Ngayong bumubuti na ang lagay ni Xiaopeng. Pumunta ka at umamin ka ng pagkakamali. Ayusin ninyong mabuti ang relasyon ninyo. Ako ang panganay na anak. Siya ang anak. Anong klase ng panganay ang humihingi ng tawad sa anak? Leor, ang tigas ng ulo mo. Kung naging mabait ka sana sa kanya noon, hindi aabot sa ganyang sitwasyon. Magpapalipat ng bahay ang pamilya niya. At hindi maliit na pera ang ibabayad. Magpakumbaba ka naman. Sa susunod, buwan-buwan ka nang makakahingi sa kanya ng baon. Hindi ba mas mabuting araw-araw na lang maginhawa at uminom ng masaya? Kung wala kang utang na loob, wala ka ng puso. Kahit itabon pa sa bundok na ginto at bundok na pilak, hindi rin niya ako bibigyan kahit isang pirasong pugon. Baka pati sariling ina niya kayang i-report at ipahuli. Walang konsensya ang ganyan. Hindi naman si Xiaopeng ang totoong dahilan ng reklamo. Kayo ang mag-asawa ang sobra kong mang-api. Kahit sinong tagalabas, ayaw nang magsumbong. Sino ba ang hindi maiinis kung ganyan kayo mang-api? Nirespeto sa matatanda, wala. Ay. Pangalawa. Pakinggan ninyo ako, may sasabihin ako. Ngayon din, hanapin ninyo si Xiaopeng. Mag-sorry kayo ng maayos sa bata. Hoy, wag na. Hindi ko maiharap ang mukha ko. Ikaw ba ang kusa ng mag-sorry kay Dalang? Sige na, kunwari wala akong sinabi. Pangalawa, pangalawa. Kung ako sa iyo, mabuting humingi ka na agad ng tawad, o mamumula ka sa hiya. Sabi na ng tatay mong prinsipal. Bukas, kung di pa rin nagbayad ng matrikula, hindi na papapasukin sa pag-aaral si ate at ang bunso. Tatay, ako rin naman. Kung bukas hindi pa rin makabayad, ititigil na ang klase ko. 200 lang ang matrikula naming dalawa. Tatay, isipin mo naman, tulungan mo ako. Pera, wala nang pera ang matanda. Lahat ng taga-baryo, makinig kayo. Ngayong hapon, muling paghahati-hatiin ang mga taniman. Base sa sambahayan. 2 mo ang bawat isa. Pumunta ang lahat sa komite ng baryo para bunutin ang piraso. Matagal nang umalis si Wang Peng sa rehistro ng sambahayan. 2 mo agad ang nabawa sa bahay. 2 mo. 1 taon, libo-libong gin ng bigas ang kulang. Puro pera na lang. Wanggi, inaapi mo ang tao. Alam na ni Wanggi noon pa nahahatiin ang lupa. Sinadya pa niyang hindi sabihin ng malinaw. Kung alam ko lang sana. Kahapon pa lang kahit lumuhod ako sa kanya. Dapat pinabalik ko na ang rehistro ng sambahayan. Siguradong babalik si Wang Peng para humingi ng paliwanag. Maigi, lalapitan ko siya ng maayos. Itong 2 mo, dapat mabawi ko. Kuya Song, bilisan mo ang bunot. Kayo sa ika-5 grupo ang kulang na lang sa inyo ay ang bahay ninyo. Ilang mo ba ang sa amin? Itong 2 mo ng kay Wang Peng, paano bibilangin? Ang pamilya ninyo, 5 tao. Kada isa, 2 mo. Kaya 10 mo lahat. Xiaopeng, bumalik ka agad. Mag-sorry ka sa kanya ng maayos. Mahina siya, hindi niya kayang daanin sa dahas. Malaki ang sansang papayag siyang ibigay sa iyo ang lupa. Pati ang dating 10 mo. Wala na ang dating ika-4 na lot. Bilisan mo at bunutin mo, hayop ka. Ang lupa mo, dapat ibigay sa matanda. Wang Song, huwag kang sobra. Buong daan ko siyang kinukumbinsi si Xiaopeng. Ibigay na lang sa iyo ang lupa, ikaw na ang bahala. Malayo ang tinitirhan namin. Hindi praktikal ang magsaka. Kapag nagkunwari kang hindi ako maniniwala. Lumuhod na ako sa iyo. Kung wala ang 2 mo na ito, hindi makakapag-aral ang 2 kapatid mong babae. Hindi sila makakapagbasa. Wang Song, ano ba ang binabalak mo? Tumayo ka nga. Gusto ba ninyong kunin ang lupa para taniman ng puno ng kangkong? Mas mabuti pang pabayaan na lang ang lupang walang tanim. Hindi man lang makatulong sa pag-aaral ng kapatid. Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Itong punla sa sariling bakuran ko tinanim. Wala itong kinalaman sa lupang sakahan. Pwede bang maayos tayong mag-usap? Kung magkamali ang bata, pwedeng mapalo, pwedeng pagalitan. Ano ba naman ang pagluhod? Wala naman iyon.
Pakiramdam ko gusto mo lang manakit ng loob. At apiin ang bata. Lahat tulungan niyong buhatin siya. Wang Song, mula ngayon, putol na ang ugnayan natin bilang dalawang pamilya. Alam mo ba? Pumayag na si Xiaoping kanina. Naibigay sa iyo ang 2 ektaryang lupa na iyon. Xiaoping, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Tiyo Hai. Saan tayo kukuha ng pirma? Sakto at nasa kanluran ng bahay ninyo ang 2 ektarya. Tulungan mo akong taniman ng mga puno ng poplar ang 2 ektaryang lupa na iyon. Babalik muna ako sa paaralan. Mabait kang bata, ihahatid na kita pabalik. Hindi na, tulungan mo na lang akong magtanim ng mga puno. Nakikiusap ako sa iyo bilang ama. Ibayad niyo na lang sa amin ang matrikula. Wala talaga kaming pera sa bahay. Ang multa na binayaran mo para sa nanay mo noong mga nakaraang araw. Sa aming malaking kapatid ka naman ng hiram ng pera. Pumunta kayo kay Wang Peng. Hindi siya magbibigay ng pera. Kung ganyan, itigil niyo na ang pag-aaral at magtrabaho na lang. Umuwi kayo at magbungkal ng lupa. Ako ang ama. Siya ang anak. Kasalanan lahat ng walang pusong anak na ito. Bukas, tayong 4 na magkakapatid ay pupunta kay kuya. Luluhod tayo sa kanya. Ayokong magtrabaho. Ayokong magbungkal ng lupa sa bahay. Nye. Huwag nang hintayin ang bukas. Pumunta na tayo ngayon kay Wang Peng. Ngayon na. Madilim na sa buong araw, ate. Paano kung makasalubong tayo ng masasamang tao? Ang kailangan ay madilim na gabi. Kumain na kayo at matulog na. Kailangan pa ninyong gumising ng maaga bukas. Matulog bago mag-12. Sino iyon? Sino iyon? Kuya, ako si Xiaosi. Bakit kayo naparito? Napakalate na. Pasok kayo at magsalita. Xiaoxia, Xiaozen. Napakalate na. Ano ba ang pakay ninyo? Sabi ng punong guro ng Wang Village. Kung hindi pa namin mabayaran ang matrikula, bukas ay hindi na kami papapasukin sa paaralan. Walang pera si tatay. Ayaw ding ipahiram sa amin ni Tiyo ang pera. Kuya, nakikiusap ako, ibayad mo na sa amin ang matrikula. Kung hindi kami makapag-aral, wala na kaming kinabukasan nito. Idagdag pa ang matrikula ninyo. 20 yuan lang. Wala ba ni 200 yuan ang tiyahin ko? Ang perang ipinaluwas sa akin ng nanay ko bilang multa, ay pera rin iyon na hiniram ng tatay ko sa malaking kapatid. Ano ba ang nangyari? Bakit pinadalhan ng multa ang pinsan ko? Ganyan ang nangyari sa kapatid na Fang. Noong oras na iyon, wala ka sa bahay. Pangasiwaan mo na lang ito, Xiaopeng. Wala na akong pakialam dito. Umuwi na kayo. Wala rin akong pera. Bukas pa lang ako magsisimulang magpatayo ng bahay. Malaking pera ang pagpapatayo ng bahay. 200 lang ang matrikula namin. Pakiusap, maglabas ka naman ng kaunti. Sige na, wala akong ekstrang pera para sa inyo. Wala rin akong obligasyong buhayin kayo. Kuya, hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Hihiram ako sa iyo ng 100 ngayon. Kapag nakapasok ako sa kolehiyo, ibabalik ko sa iyo ang 1,000. Kuya, nakikiusap na talaga ako sa iyo. Huwag kang magpanggap na mahirap sa harap ko. Ganyan ka lang, mapagsamantala ka lang sa mura. Hindi pwedeng ako ang lugi. Kahit yumaman ka pa balang araw, hindi mo ako bibigyan ni 1 sentimo. Ang kuya, mula pagkabata. Hindi pa ako nakipagtalo sa iyo kahit 1 beses. Sina tatay at nanay ang pumilit sa iyo na magsumite ng kasulatan ng pangako sa pagpasok. Hindi naman kita pinilit. Totoong hindi mo pinalala ang sitwasyon. Pero pinili mong manood lang ng malamig ang loob. Kahit 1 salita lang sana ang sinabi mo para ipagtanggol ako noon. Kahit wala man itong maitutulong, babayaran ko pa rin ang matrikula mo. Kaso, itinulak ako sa wala ng malusutan. Nanood ka lang ng malamig ang loob. Ngayon, ikaw naman ang itinulak sa wala ng malusutan. Manonood din ako ng malamig ang loob. Kuya, kung nagsalita lang ako para ipagtanggol ka noon, siguradong mapapalo ako. Anyway, ano naman kung mapalo? Mula pagkabata, ilang beses na ba akong hindi napalo? Isa kang makasarili at puro sarili lang ang iniisip. Hindi ako magpapahiram sa iyo. May 3 minuto kayo para umalis sa bahay ko. Huwag ninyo akong piliting tumawag ng pulis.
Kayong dalawa, dalhin ninyo rito ang pambayad sa matrikula. Tandaan mo, wala pa rin kayong pera para sa matrikula. Pasensya na. Pinaaalis na kayo sa paaralan. Wang Xia, Wang Zhen. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo matulungan. Mahigpit na sinusuri ng mga nakatataas. Ang mga hindi nagbabayad ng matrikula. Hindi sapat ang nakolektang matrikula. Hindi pwedeng sarili kong pera ang ipangtapal sa kakulangan. Huwag din ninyong sisihin ang ibang tao. Kung may dapat sisihin, sisihin ninyo ang mga magulang ninyong walang matinong isip. Kung naging mabuti lang kayong lahat kay Wang Peng, hindi lang sana siya nakakapag-aral ngayon. Nakakakain pa sana siya ng masasarap at nakakaiwas sa paghihirap. Umuwi na kayo. Kapag may pambayad na kayo sa matrikula, bumalik kayo para iparehistro ko kayo. Ate, ano na ang gagawin natin? Dong Jianxie, Wang Peng, Wang Song. Darating ang araw. Pagbabayarin ko kayo. Saan ka pupunta? Saan nga? Pupunta ako sa bayan para maghanap ng trabaho. Sasama ka ba o hindi? May tatanggap ba sa atin para magtrabaho? Kung gusto mong sumama, sumunod ka sa akin. Kung ayaw mong sumama, huwag kang sumunod sa akin. Kumusta po, ate? May trabaho po ba rito sa paghahatid ng pagkain? Nag-aaral ka pa, di ba? Hindi ako pinagkakabayad ng matrikula ni tatay. Gusto kong ako na mismo ang kumita para sa matrikula ko. Pakiusap po, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ate, magkapatid kami sa dugo. Totoo ang lahat ng sinabi ng nakababatang kapatid ko. Talagang ayaw ni tatay bayaran ang matrikula namin. Hindi kami nagsisinungaling. Pakiusap po, bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Pasensya na. Hindi ko kayo pwedeng kunin. Dahil mga menor de edad kayo. Pagmumultahin ako ng gobyerno. Ate, tunay na mga nakababatang kapatid kami ni Wang Peng. Wang Peng. Totoo ba? Ate, kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin si Wang Peng anumang oras. Sige, pagbibigyan ko kayo alang-alang sa kuya ninyo. May matutuluyan ba kayo? Kailangang maghatid ng pagkain hanggang lampas alas 10 ng gabi. Wala po kaming matutuluyan. Bibigyan ko kayo ng 80 yuan bawat buwan. May pagkain at matutuluyan na. Ayos ba? Salamat po, ate. Sige, kasunduan na iyan.